Ngayon ang unang araw ng babaeng bida sa pagiging hotel trainee. Maaga siyang gumising upang maghanda ng lahat at umasa ng swerte. Akala niya magiging maayos ang lahat, ngunit pinalibutan pa rin siya ng kamalasan mula mismo nang buksan niya ang pinto. Sira ang doorknob kaya napilitan siyang gumamit ng panali, ngunit medyo labis ito kaya napatulala ang kapitbahay niyang babae. Sa bus na nagdadala sa kanya sa hotel, kasama ang iba pang mga trainee, si Isnhin ay nagkaroon ng pagtatalo kay Dai tungkol sa isang napakawalang kwentang issue. Nang si Isnhin ay nagpapakita ng labis na sigasig tungkol sa kanyang idolo, bigla siyang lumitaw na parang isang himala at may dala pang napaka-cute na puting kambing. Sa paglalaro niya kasama ang mga bata, halos matunaw ang mga dalaga sa bus, kasama si Tifnhin. Pagkatapos, ang mga babae ay binigyan ng direksyon ni Zolanda, ang tagapamahala ng silid, tungkol sa trabaho ng isang hotel trainee at mga kailangang tandaan bago simulan ang proseso ng paglilingkod. Habang naglilinis, ang dating empleyado ng hotel ay nagkwento tungkol sa palagi ang misteryosong pagkawala ng mga bagay ng walang maliwanag na dahilan, nagdududa na mayroong multo rito na nagpapakaba kay Tifnhin. Habang naglilinis sa susunod na silid, aksidenteng nakita ni Tifnhin ang tumpok ng ninakaw na mga spray at guwantes, kaya naghinala siyang may nagtatago rito. Nag-on ng defensive mode si Tifnhin upang hanapin ang magnanakaw nang biglang may isang gwapong lalaki na walang damit ang umahon mula sa swimming pool. Nagtagpo ang kanilang mga mata, nagdulot ng sparks ng pag-ibig na ikinatakot ni Tifnhin at sumigaw na manyakis ang lalaki. Hindi lang iyon, kumuha pa siya ng cellphone upang kunan ito at hinabol ang lalaki na tumatakbo sa paligid ng hotel. Tumakbo ang lalaki sa gilid ng hagdan at biglang bumalik ang alaala ng isang aksidente, kaya natigilan siya sa loob ng maraming segundo. Natatakot siya sa matataas na lugar. Pagkatapos, tinulungan siya ni Tifnhin na hindi siya matumba habang ang gwardiya na humahabol sa kanya ay nadapa. Sa halip na magpasalamat, tinawag pa rin niya ang lalaki na manyakis. Pagkatapos ay kinaladkad ang lalaki pabalik sa silid ng gwardiya upang tanungin dahil sa pagnanakaw ng mga gamit ng hotel at isa pa siyang manyakis. Sa gitna ng pag-uusig ng mga empleyado ng hotel, sinubukan ng lalaki na ipaliwanag na siya ay inosente at siya pa ang tunay na tagapamahala ng hotel na ito, ngunit walang naniwala sa kanya. Nang dumating si Mia, doon lang luminaw ang lahat. Ang lalaki ay si Tiffany, ang pangkalahatang tagapamahala ng hotel. Kaagad na nagbago ang saloobin ng dalawang gwardiya at naging masigla sila habang si Isnhin ay isasama na niya sa blacklist mula noon. Pagkatapos nito, isang pulong ang ginanap sa pagitan ng mga tagapamahala at mamumuhunan ng TE Hotel dahil napakahina ng operasyon ng hotel kamakailan. Kung hindi magbabago, baka hindi na ito umabot pa ng kalahating taon. Bilang isang bagong tagapamahala ng hotel, nagbigay si Tiffany ng isang plano upang muling buhayin ito na tanggapin ang proyekto ng pag-organisa ng kasal para sa aktor na si James. Ngunit masyadong maiksi ang oras, paano ito maihahanda sa loob lamang ng 3 araw? Napakalaki ng panganib kaya labis na tinututulan ng lahat ang desisyon ni Fanny. Ngunit kung magtatagumpay, ang impluwensya ng aktor na iyon sa hotel ay napakalaki at may paraan si Tiffany upang ipahayag ng aktor ang kasal na ito sa hotel na pinamamahalaan niya. Kasabay nito, ang mga trainee ay direktang lalahok sa paghahanda at kung sino ang hindi angkop ay maaaring paalisin agad. Pagkatapos, ipinatawag ni Tiffany ang lahat ng empleyado at trainee ng hotel upang ipaalam ang bagong batas nang siya ay umupo sa pamamahala. Ang mga departamento ay magpapalitan sa paggawa ng trabaho ng bawat isa. Kung magaling ang pagganap, makakakuha ng karagdagang puntos at mananatili. Kung magkamali, babawasan ng puntos, bibigyan ng babala at kung hindi kwalipikado ay aalisin. Tinanggal agad ni Fan ang isang trainee dahil sa pagkakamali ng pagtulog habang nagtatrabaho na labag sa regulasyon ng hotel. Pagkatapos, itinalaga ni Mia ang mga gawain ng bawat trainee sa kani-kanilang departamento. Ang ating bida na si Isnhin ay itinalaga sa housekeeping department, ngunit hindi niya ito masyadong nagustuhan. Dito, ipapatupad din ng hotel ang proyekto ng pag-organisa ng kasal para sa aktor na si James, na ikinatuwa ng lahat. Ngunit kasabay nito, hiniling ni Fan na ang lahat ay magtago ng sekreto at magtrabaho ng buong sikap upang maihanda ang gawaing iyon ng kasal. Kinaumagahan, dumating ang aktor na si James sa hotel upang makipag-usap sa mga tagapamahala dito tungkol sa kanyang mga plano sa kasal. Lumalabas na gusto ni James na magpakasal sa CE Hotel dahil doon ikinasal ang kanyang ama at madrasta 18 taon na ang nakalipas. Sa mayabang na tono ng isang mayaman, gusto ni James na bukas ay gumawa ang hotel ng isang sample na wedding cake para sa kanya at kung hindi ito magustuhan, kanselahin niya ang pag-organisa. Pagkatapos, ang wedding cake na pinaghirapan ng hotel na ihanda para kay James ay walang awang itinapon niya sa sahig. Ang dahilan ay hindi ito ayon sa gusto niya, kaya kailangang manindigan si Manager David upang magbigay ng garantiya. Siguradong babaguhin nila at pasasayahin si James. Kung hindi, magkukusa si David bilang isang golden key na magbitiw. Nasaksihan ni Isnhin ang buong pangyayari mula sa itaas.
Nang makita ang dedikasyon ni David, nakipagkita siya sa kanya ng pribado noong gabing iyon upang mag-alok na personal siyang maghahanap ng panadero upang pasayahin ang aktor na si James. Ayon sa direksyon, natagpuan ni Ethan ang isang liblib na lugar kung saan nakatira ang panadero. Nalaman niyang siya ay isang lasenggo na laging nalulunod sa alak. Nag-alok si Ethan sa chef na bumalik sa hotel at muling gawin ang wedding cake na ginawa niya 18 taon na ang nakakaraan. Ngunit ang chef ay pinaalis ng chairman ng hotel 18 taon na ang nakakaraan dahil sa isang pagkakamali, kaya ngayon ay nagtanim pa rin siya ng galit at ayaw tumulong. Ang kaibigan ng chef ay nagsabi na dahil sa labis na pag-inom ng alak, nawalan siya ng panlasa at hindi na niya matikman ang lasa ng pagkain. Kaya bighi pinilit ni Ethan ang chef na pumasok sa isang bariles ng tubig na may ibang uri ng damo at puting alak upang linisin siya. Ang paggamit ng lason upang gamutin ang lason ay labis na nagpasaya sa chef. Pagbalik niya, ganap na nagbago ang kanyang hitsura. Mula sa pagiging isang lasenggo, bigla siyang bumalik sa pagiging isang mahusay na kusinero. Upang magpasalamat kay Ethan sa pagtulong sa kanya na makita muli ang kahulugan ng buhay, sumang-ayon ang chef na tulungan siyang gawin ang cake. Pagkatapos ng masiglang pagsisikap mula sa mga kitchen staff, sa wakas ay natapos ang cake base. Sa huling yugto ng pagpapalamuti ng cream, hindi na ito magawa ng chef dahil umulit ang kanyang pagkalulong sa alak. Sa kabutihang palad, dinala ni Ethan ang sagradong bagay ng chef na ikinatuwa niya. Pagkatapos humigop ng malalim, muling nagkaroon ng sigla ang chef at natapos ang kanyang cream cake. Nang tikman ni Aktor James ang cream cake, lubos siyang nasiyahan. Ang lasa ng nakaraang taon ay bumalik na nagdulot kay James ng labis na damdamin at pagkaantig. Pagkatapos, hinatid ni Ethan at Fanny ang chef. Pinasalamatan nila siya sa pagpunta sa hotel upang tumulong sa paggawa ng cake. Ngunit pag-alis pa lang ng chef, nagbigay na ng utos si Fan na parusahan si Ethan at direkta siyang siniba. Hindi na makapagpigil, direktang sinigawan ni Ethan ang kanyang manager na isa itong basurang diktador. Hindi siya karapat-dapat na mamahala sa hotel na mahal niya. Bukod pa rito, nang pumasok siya, nakita niya ang isang bisita na walang galang na naninigarilyo at nang mahinahon siyang nagsabi na huwag. Nagalit siya at kinuha ang fire extinguisher at inispray ito sa lalaki upang turuan siya ng leksyon na hindi niya malilimutan. Tutal, sisibakin na rin naman siya, bakit siya matatakot sa sinuman? Nang gabing iyon, inayos ni Ethan ang kanyang mga gamit at nagpaalam sa kanyang mga kaibigan upang umalis na sana. Ngunit nang makarating siya sa pinto, naghihintay na si Fan. Akala niya sa ihahatid siya, ngunit inalok siya ng isa pang pagkakataon. Kung sa loob ng susunod na 12 oras ay magagawa niyang mahusay ang trabaho at makakuha ng isang puntos, papayagan siyang manatili sa hotel. Parang nalulunod na nakahawak sa dayami, agad na sumang-ayon si Ethan at nagmamadaling nagpasalamat kay Fanny. Kinabukasan, ipinakita ni James kina David at Ethan ang mamahaling wedding dress na espesyal niyang inihanda para sa kanyang nobya. Bago umalis, nagpasalamat si David kay Ethan sa pagtulong sa cake issue. Hiningi niya ang tulong nito upang bantayan ang wedding dress. Sa sandaling ito, napansin ni Ethan ang isang flycam na palihim na kumukuha ng larawan ni James, kaya agad niya itong hinabol upang kumpiskahin. Nalaman niya na ang may-ari ng drone ay isang reporter, kaya hindi niya ito ibinalik dahil sa takot na ibunyag nito ang lihim ng hotel. Dumating si Fan upang ayusin ang sitwasyon. Matapos marinig ang pagsusuri ni Ethan tungkol sa reporter, pinaalis niya si Ethan upang magtrabaho at siya na ang magsasara sa kaso. Isang insidente ang nangyari nang bumalik si Ethan. Ninakaw ang wedding dress ni James. Agad na nagpatawag ang buong hotel ng mga tauhan upang hanapin ang magnanakaw at sa pagkakataong ito, kung hindi ito matagpuan, si Ethan ay magbabayad ng malaki. Pagkatapos suriin ang key, nalaman nila na ang magnanakaw ay may pangangatawan ng isang babae. Nagsikap din si Ethan na hanapin ang magnanakaw at nagkataong nakita niya ito sa elevator. Palihim siyang sumunod sa misteryosong babae patungo sa isang kwarto ng hotel. Napansin ni Fan at David ang panganib kaya dali-dali silang sumunod batay sa camera footage. Nang pumasok si Ethan sa kwarto, biglang naglabas ng kutsilyo ang babae at inatake siya. Patuloy na nagtatanong kung bakit siya iniwan ni James at nagpakasal sa iba. Malamang na ito ay isang baliw na fan ni James at nasaktan nang marinig ang balita na magpapakasal siya kaya nais niyang maghiganti. Pumasok si Fan sa kwarto sa pamamagitan ng bintana at mabilis na kinontrol ang babae. Sa gitna ng pagbubuno, nasugatan ang kamay ni Ethan. Dahil sa galit sa kanyang hangal na pagkilos, halos murahin ni Ethan ang babae kaya natakot ito. Sumabay na rin siyang murahin si Fanny, sinabing isa siyang pervert boss na laging naghahanap ng mali na labis niyang kinaiinisan. Nang naging tensyonado ang sitwasyon, dumating si James at hiniling na dalhin si Ethan para magpagamot at hayaan siyang asikasuhin ang mga bagay-bagay dito. Natuklasan ng babae na ibang-iba si James sa nakikita niya online kaya labis siyang nadismaya. Pagkatapos ng pag-aanalisa at paglilinaw, kumalma ang babae at binitiwan si James. Sa
kabilang banda, nilapitan ni Fan ang photographer at binigyan ito ng pera para umalis na sa lugar. Ngunit gusto ng reporter na ito na kumita pa ng pera, kaya balak niyang ibenta ang impormasyon sa isang third party para sa tubo. Nang magising si Tiffany noong gabing iyon, tuwang-tuwa siya nang dalawin siya ng kanyang idolo na si David. Ngunit mayroon pang mas mahalagang bagay, iyon ay ang kumita ng puntos upang makapanatili sa hotel at ipagpatuloy ang pagtatrabaho. Nasaksihan niya ang pagtanggal ni Fan sa isang empleyado dahil sa pagbebenta ng impormasyon tungkol sa kasal ni James sa labas. Pagkatapos mag-ulog-ulog ng ilang sandali at nalamang walang epekto, tumalikod si Tiffany at umalis. Ngunit inabot sa kanya ni Fan ang thank you letter na espesyal na ipinadala ni James na labis na nagpasaya sa kanya. Ibig sabihin nito ay makakapanatili si Tiffany sa hotel at ipagpatuloy ang kanyang trabaho bilang trainee. Kinaumagahan, ginanap ang kasal ni na James at ng kanyang girlfriend sa bakuran ng hotel. Naging maayos ang lahat hanggang sa inalok ng kasal si Dai-Dai ni Tident Jadin, ang groomsman ni James. Ngunit sa mahalagang sandali, hindi mahanap ni Tident Jadin ang kanyang cellphone. Nagalit siya dahil hindi niya makita ang cellphone dahil naroon ang huling mensahe ni Dai-Dai, ang kanyang fiance. Gayunpaman, umanaw na ang kanyang fiance, kaya hindi masyadong normal ang kanyang kasalukuyang kalagayan ng pag-iisip. Nagalit ang kaibigan niyang si Dai-Dai, na pagtanto na isa lang siyang rebound, kaya umalis siya kaagad. Samantala, natuklasan ni Tiffany ang reporter na magnanakaw sa kasal, kaya dali-dali siyang humabol. Labis siyang nagulat nang malaman niyang si Fan mismo ang naglagay ng reporter. Nakakatuwa na siya ang nagtatag ng mga patakaran sa seguridad at siya mismo ang lumabag dito, na ikinagalit ni Tiffany. Ngunit may sariling dahilan si Fan ginawa niya ang lahat para lang umunlad ang hotel at magkaroon ng mas maraming bisita. Sa ganitong paraan, maipakita ang halaga ng hotel at ng mga receptionist tulad ni Tiffany. Tila naintindihan ang sitwasyon, hindi na sinisisi ni Tiffany si Fan at tutulungan siyang panatilihing lihim ito. Ang kapalit ay gusto niya ng death exemption gold card upang iligtas ang sinuman na may utos na sibakin, kabilang na ang kanyang sarili. Wala nang ibang pagpipilian kaya kinailangang makipagkasundo si Fanny. Ngunit pinapayagan niya ang card na gamitin ng isang beses lamang. Pagkatapos, isang pulong ng pagbubuod ang ginanap kung saan pinuri ni Fan ang lahat sa matagumpay na pagkumpleto ng kasal ni James. Sa pagbibigay ng karapat-dapat na parusa at gantimpala, direkta rin niyang sinibak ang mga lumang empleyado dahil sa paglabag sa mga patakaran ng hotel. Kasabay nito, tinanggal din niya ang trainee na si Dai-Dai dahil sa pakikipagrelasyon na nakaapekto sa trabaho ng hotel. Gayunpaman, dahil mayroon siyang death exemption gold card mula kay Tiffany, nakipagnegosasyon siya kay Fan upang patawarin si Dai-Dai. Pagkatapos ng pag-uusap, umayag si Fan na patawarin si Dai-Dai sa pagkakataong ito. Bilang kapalit, nawalan na ng bisa ang death exemption gold card ni Tiffany. Hindi na niya dapat banggitin pa ang reporter at mababawasan siya ng 0 punto sa kanyang evaluation. Nagbago ang tagpo, ng araw na iyon ay tinanggap ng hotel ang isang bagong bisita na isang hindi kilalang musikero na nagngangalang Q. Nasa blacklist siya ng 48 hotel sa buong bansa dahil sa bigong pagpapakamatay at marami pang ibang kakaibang dahilan sa psikolohiya. Ngunit nais ni Fan na maglaro ng malaki kaya nagpasya siyang panatilihin ang aroganting bisitang ito at bigyang kasiyahan ang lahat ng kanyang kahilingan. Gaya ng inaasahan, pagdating pa lang ng musikero sa hotel, sinubukan na niyang magpakamatay at 2 beses siyang nailigtas ni Tiffany. Hindi maintindihan ni Tiffany kung ano ang iniisip ng lalaking ito kaya labis siyang nagalit. Alam ni David ito kaya pinayuhan niya itong kumalma at kung gusto niyang maging golden key ay dapat niyang pigilan ang kanyang emosyon. Pagkatapos, iniulat ni Tiffany ang sitwasyon sa manager na si Fan Hindi niya binawasan ang puntos niya dahil sa pakikipag-away niya sa bisita, ngunit hiniling niya na kopyahin niya ang mga regulasyon ng hotel. Bukod pa rito, ipinasa rin niya ang buhay ng lalaking iyon kay Tiffany. Kailangan niyang mag-text at tanungin ang lalaking iyon tuwing kalahating oras at kung hindi ito sasagot, kailangan niyang pumunta agad sa kwarto para tingnan. Kahit anong gawin niya, basta matugunan lang ang lahat ng pangangailangan ng lalaking iyon. Kinaumagahan, ipinagpatuloy ng musikero ang kanyang mga kalokohan, ngunit hindi ito pinansin ni Tiffany na nagpataas ng pangangailangan niya ng atensyon. Nang malaman niyang ginawa ni Tiffany na ringtone ang kanyang score, biglang naging emosyonal ang lalaking ito. Pagkatapos, nagkaibigan sila at pumunta sa game area para maglaro ng table tennis. Halos maubos na ang hininga nila ngunit hindi pa rin bumitiw ang musikero. Kaya, si Fan mismo ang sumali at nakipagsolo sa musikero. Sa kanyang husay, tinalo rin ni Fan ang musikero. Si Tiffany, na tuwang-tuwa sa pagkapanalo, ay hindi sinasadyang natalisod at nabalian ng paa. Kaya, binuhat siya ni Fan pauwi. Kakaiba, ang isang taong may acrophobia na tulad niya ay biglang nawala ang takot kapag kasama si Tiffany. Nagbago ang tagpo, naghahanda si Tiffany para sa date nila ni David. Tinulungan siya ni Giai na mag-makeup at pumili ng damit para sa paglabas nila. Dahil napalitan niya ang damit ni Fan nag-alok si Giai na ibalik ito para sa kanya. Nang ibalik niya ang damit, inakala ni Giai na gusto siya ni GT kaya nag-iwan siya ng date message. Nang makita ni GT ang mensahe, inakala niyang galing kay Tiffany kaya palihim siyang natuwa.
Ngunit nang dumating si Zidi, nakita niya si Giai na naghihintay doon kaya malakas siyang nagalit sa babae. Walang alinlangan niyang tinanggihan ang damdamin ni Giai. Samantala si Ifnhin naman ay hindi rin masaya. Nakatanggap siya ng mensahe mula kay David na nagkansela ng date nila, kaya malungkot siya at nagkataong dumating si Fan upang makita si Ifnhin. Nagpatuloy silang mag-away kaya sa huli ay hinila ni Fan si Ifnhin papunta sa kotse upang magmaneho sila. Pumunta sila sa isang burol na nakaharap sa lungsod kung saan uminom sila at nag-usap. Hindi masaya si Ifnhin sa paraan ng pagtatrabaho ni GED. Samantalang siya, bilang isang general manager, ay may sarili niyang direksyon. Sabi niya ay hindi niya maiintindihan. Habang tumataas ang epekto ng alak, biglang hinalikan ni Fan si Ifnhin. Nang mapagtanto niyang medyo sobra na siya, nagkunwari si Fan nalasing at natulog. Samantala, sumigaw ang babae at sinisisi siya dahil ninakaw niya ang kanyang unang halik. Kinaumagahan nang magising siya, kailangang ihatid ni Ifnhin si Ziyi pabalik sa hotel. Nakita ni David ang tagpong ito, kaya nagkaroon siya ng maling akala. Pagkatapos, nagkita muli sina Ifnhin at David, ngunit naging awkward ang kanilang pag-uusap. Nagsinungaling si Ifnhin tungkol sa konsyerto, na lalong nagpamali sa akala ni David. Nagbago ang kanyang saloobin at hindi na niya pinansin ang babae. Nang magkita muli sila ni Fan sa elevator, areho silang labis na nahihiya. Tahasang iginiit pa rin ni Fan nalasing siya, kaya ang nangyari sa kanilang dalawa kahapon ay aksidente lamang. Sa wakas ay gumaan ang loob ni Ifnhin dahil wala siyang nagawang mali kay David. Nang marinig ang sinabi ni Ifnhin, naghanap si Fan ng isang love master upang humingi ng payo. Pagkatapos ng pag-uusap, sa wakas ay natagpuan din ni Fan ang sagot. Pumunta si Ifnhin kay David at sinabi ang buong katotohanan tungkol sa nangyari sa pagitan nila ni Fan kagabi. Umsa siyang maiintindihan at mapapatawad siya nito. Napagtantong may karibal siya, pumunta si David sa love master para humingi ng payo. Kung paano siya nagbigay ng payo kay Fan, ganoon din ang sinabi ng Diyos na ito kay David ngayon. Kinabukasan, alam ng musikero na may pinoproblema si Ifnhin, kaya pinayuhan niya itong maging bukas sa kanya. Kaya, ikinuwento ng babae ang lahat ng kanyang nararamdaman para kay David. Kaya, noong gabing iyon, nag-organisa ang musikero ng isang birthday party sa isang bar at inanyayahan si David na dumalo upang bigyan ng pagkakataon si Ifnhin na makipagkita sa kanya. Ayon sa plano, nang dumating si David, patuloy silang tinutukso ni Ifnhin. Masaya silang sumasayaw ng magkasama at ang tagpong ito ay hindi sinasadyang nakita ni Fan. Agad na tumakbo ang binata sa party upang paghiwalayin ang dalawa. Pagkatapos, natapos ang party dahil sa power outage. Ngunit masaya pa rin sina Ifnhin at David at lalo silang naging malapit sa isa't isa. Sa kabilang banda, si Sansan ay nagkamali sa pagtatala ng bill ng bisita habang nagtatrabaho. Napansin ito ni GT at binawasan ang puntos ni Sansan at ng kanyang boyfriend. Umuwi si Sansan na umiiyak at nagsumbong sa kanyang mga kaibigan na nakakakonsulta lang sa kanya dahil tapos na ang lahat. Samantala, ang boyfriend ni Sansan ay pumunta upang tanungin si GT kung bakit siya binawasan ng puntos kahit na wala siyang kasalanan. Bukod pa rito, isiniwalat pa niya ang pagkakamali ng kanyang girlfriend. Nang makita ito ni GED, sinabi niya na iresponsable ang lalaki at dapat siyang parusahan kasama ng kanyang girlfriend. Pagkatapos ng insidenteng ito, humingi rin si GED ng utos na ipagbawal ang pakikipagrelasyon sa loob ng hotel. Ang patakarang ito ay talagang walang katwiran kaya pagkatapos ay nagpunta si Ifnhin upang tanungin si GED. Habang sila ay nagtatalo, dumating ang musikero at nagulat na may gustong magpakamatay. Agad silang tumakbo sa pinangyarihan upang tingnan. Sa pagkakataong ito, ang taong nagbabalak magpakamatay ay isang empleyado ng hotel na na-pressure dahil sa mga problema sa pamilya kaya nagkaroon ng ganoong ideya. Pagdating sa leke, tumalon ang babaeng empleyado at sumunod si Fan-i. Walang intensyon si Ifnhin, ngunit tinulak siya ng musikero. Abala si Fan-i sa pagsagip sa babaeng empleyado kaya hindi niya napansin si Ifnhin. Matapos matagumpay na maiakyat ang babaeng empleyado sa pampang, doon niya lang napansin si Ifnhin, ngunit nalunod na siya sa tubig ng swimming pool. Dahil sa matinding pagkalunod, nagsimula si Fan-i ng tease kay Ifnhin. Nang makita ang mga labi ni GED, iniluwa ni Ifnhin ang lahat ng tubig at nahihiyang tumakbo palayo. Pagkatapos, nagtagumpay ang musikero na makakuha ng inspirasyon sa pagsulat. Ito ay isang malaking tagumpay para sa musikero at nakinabang din ang hotel dahil dito. Gusto sanang gamitin ni Fan ang pagkakataon na ito upang ipromote ang hotel, ngunit naniniwala si Ifnhin na iyon ay pagsasamantala sa mga customer. Nang mukhang maayos na ang lahat, isang video na nagpapakita ng isang empleyado ng hotel na hindi sumusunod sa mga regulasyon sa kalinisan ang napost sa social media. Sa gayon ang mga mamamahayag ay nakakuha ng isang tagahanga na naghahanap ng iskandalo sa hotel at si Yuran ay hindi sinasadyang nasangkot. Mariin niyang itinanggi na hindi siya ang nasa video, ngunit walang naniwala. Bagamat may mga kaibigan siyang nagtatanggol sa kanya, ang mga empleyado ng hotel at ang media ay patuloy na nagtarget kay Yuran. Gusto ng chairman at ng investor na ilihis ang opinyon ng publiko kay Yuran kaya nagplano silang umupa ng mga reporter para magsulat ng mga artikulo at isisi sa kanya. Nalaman ni Xifan Yu na ito ay buong-buo
na utos mula sa chairman, kaya pinuntahan niya ito upang questionin. Sa galit, inatake sa puso ang ama at kinailangang dalhin sa ospital. Kahit ospital, nagpatuloy ang dalawang mag-ama sa mainit na pagtatalo, walang gustong magpatalo. Narinig ng isang hindi kilalang binata ang pag-uusap ng mag-ama. Nakipagkita siya kay Xifanyu ng pribado at sinabing isa siyang IT programmer. Ang video na nagdedetalye sa empleyada ng hotel ay sadyang inedit at binago ng husto. Tiyak na may gustong sumira kay Yuran at ang taong ito ay may kapangyarihan sa hotel para makialam sa security camera. Kinabukasan, nag-organisa ang hotel ng press conference para mag-sorry sa mga customer. Gusto pa ng hotel na akuin ni Yuran ang lahat ng responsibilidad. Dahil bago iyon, nagpunta si David upang manipulahin si Yuran. Nais niyang akuin nito ang kasalanan para protektahan ang hotel at ang iba pang inosenteng empleyado. Si Yuran, na natatakot at nalilito, ay lumabas upang umamin ng kasalanan sa harap ng mga mamamahayag, ngunit biglang dumating si Xifanyu at hinarap ang problemang ito para kay Yuran. Nagpakita siya ng ebidensya na pinutol at inedit ang video at nahuli na nila ang utak sa likod nito. Ito ay isang security guard na nagkimkim ng galit sa hotel kaya nagplano siyang manira. Sa huli, naitama ang impormasyon at napawalang sala si Yuran. Laking tuwa ni Chairman si Daeyu nang malutas ng kanyang anak ang kasong ito. Ngunit naniniwala si Xifanyu na hindi ito ganoon kasimple. Tiyak na may mas malaking puwersa sa likod nito. Ang motibo ng krimen ay medyo malabo, ngunit ang paraan ng paggawa ay napakatuso na nagpapatunay na ang puwersa sa likod nito ay hindi maliit. Malabo nang nahulaan ng chairman kung sino ito, ngunit hindi niya agad sinabi kay Xifanyu. Nalutas na ang problema, ngunit hindi pa rin kontento ang publiko, kaya nagdaos si Xifanyu ng press conference upang ilihis ang atensyon ng publiko. Ibinigay ni Xi ang impormasyon na pagkatapos ng huling insidente, sinuri ng hotel ang lahat ng mga silid at natuklasan na ang ginamit nilang mga kutson ay nasira na. Nagdesisyon silang palitan ang lahat ng kutson na iyon at ang impormasyong ito ay mabilis na napansin ng publiko at nagdala ng magandang reputasyon sa hotel. Alam ni Xifanyu na may karanasan si Yuran sa pagpili ng kutson kaya humingi siya ng tulong dito. May karanasan si Yuran sa pagbebenta ng kutson kasama ang kanyang ama sa loob ng maraming taon kaya alam niya ang mga tips sa pagpili. Nagulat din si Xifanyu sa talentong ito kaya walang tigil niya itong pinuri. Dahil sa pagkakataon, humiling ang dalaga na payagan siyang magtrabaho sa front desk. Akala niya ay madali na, ngunit nagbago ng isip si Xi at inilipat siya sa food department na ikinagalit niya. Nagpalit ng eksena, dumating ang isang grupo ng mga bagong bisita sa hotel, ngunit puro sila mga masasamang tao. Ang mga taong ito ay empleyado ng isang software company na tumulong kay Xi sa maraming issue at sila ay personal na tinanggap at inalagaan ni Xi. Gayunpaman, sinira ng grupong ito ang mga silid ng hotel at wala pang isang araw silang nanatili rito ay nasira na nila ang infrastruktura ng hotel. Naiinis si Xi, ngunit dahil guest sila, nagtimpi na lang siya. Sa isa pang pagkakataon, ang mga bisitang ito ay patuloy na nanggugulo kay Manager David na nagdulot sa kanya ng labis na kahihiyan. Sa kabutihang palad, dumating si Yuran at tinulungan siyang makaalis sa mga bataeng iyon. Walang tigil siyang nagpasalamat kay Yuran at sinamantala pa ang pagkakataon na yayain itong lumabas. Sa pamamasya nilang iyon, masaya silang nagtawanan habang gumagawa ng clay. Iginuhit pa ni David ang simbolo ng gintong susi sa rebulto ni Yuran, umaasang makakamit niya ang tagumpay na inaasam niya. Nang makita ni Xifanyu ang rebulto ni Yuran, todo banat siya sa pangit nito. At sinundan pa niya ang dalaga hanggang sa may nangyaring masama. Nahulog at nabasag ang rebulto ni Yuran kaya umiyak siya ng walang imi. Upang makabawi sa kanya, si Xifanyu mismo ang gumawa ng rebulto para ibigay sa kanya. Sa gabing iyon, kinailangan ni Yuran na mag-overtime dahil may customer na humiling ng isang espesyal na ulam. Nang hindi niya alam ang gagawin, sinabi ni Xi na marunong siyang magluto ng ulam na iyon. Kapalit nito, kailangan niyang gawan siya ng rebulto bago siya tumulong. Walang pag-aatubili, agad na pumayag si Yuran. Nitong nakaraan, umibig si Luffy sa isang lalaking nagngangalang Shizuan. Ngunit sinabi ni Ning Daidai na mayaman man siya, mayroon siyang short-term memory loss at walang maaalala pagkatapos ng 24 na oras. Kasabay nito, pumasok sina Yuran at Xi sa cold storage room para kumuha ng sangkap. Habang nagkukumpara sila sa pagitan ng kanilang mga ugali at mga frozen goods, biglang sumara ang pinto. Si Yuran ay kalmado pa, ngunit bigla niyang naalala na naiwan niya ang kanyang card sa labas at hindi naman makasagap ng signal ang cellphone ni Xifanyu. Sa panahong naghihintay, biglang sumakit ang tiyan ni Xifanyu at dahil sa cold storage room, lalo itong lumala. Labis itong ikinabahala ni Yuran at natakot siyang baka may mangyaring masama sa kanya. Sa kabutihang palad, may empleyadong nakakita sa dalawang taong parang frozen meat. Pagkatapos nito, nagkaroon ng sipon si Yuran at kinailangang dalhin si Xifanyu sa ospital. Nang makita ni David na may sipon si Yuran, nag-alala siya at sinabihan itong magpahinga ng isang araw para gumaling. Dahil sa pag-aalala ng crush niya, si Yuran ay parang nasa ulap at namumutla ang mukha. Ang pag-aalala ni David ay nagpatuloy na nagpaiyak kay Yuran, na inakala naman ng kanyang mga kaibigan na naglandian sila ni Xi sa loob ng cold storage room. Kahit ipinaliwanag ni Yuran na si David ang nag-aalala sa kanya, kaya siya ganyan, wala pa ring naniwala.
Ngunit wala siyang ganang kumain, kaya inakala ng kanyang ina na may sakit siya. Ngunit pagkatapos niyang banggitin ang ilang sintomas, nalaman ng ina ni Si Fan Yu na may iniibig siya na nagpausisa sa kanya, habang siya naman ay nagkunwari na nagulat. Nagpalit ng eksena, nakita ni Yuran si Cixi na sumusulyap sa kusina, kaya sumilip din siya na ikinagulat niya. Ikinuwento niya ang tungkol kaninang umaga nang dalhan niya ito ng pagkain. Ngunit hinawakan nito ang kanyang kamay at hindi ito binitawan, kaya inakala niyang nabaliw na ito dahil sa sobrang tagal sa cold storage. Pagkatapos, binigyan din siya ni Yuran ng gamot para sa sakit ng tiyan na nagpasaya sa kanya dahil matagal na siyang walang kasintahan. Sa lobby, may ilang bisita na kumakain ng mabilis na parang mga nagugutom na nagpatakot sa kusina na baka magkaroon ng gulo. Para mapakalma ang mga ito, inanyayahan ni Yuran ang kanyang mga kaibigan na sumayaw. Ngunit pagkatapos sumayaw, nalason sa pagkain ang mga bisita. Pagkatapos nito, nagdala ng gamot si Yuran sa dalawang bisita at nalaman niya na ang kanilang kumpanya ay nalalapit na sa pagkabangkarote. Gusto lang nilang magtipid para bigyan ng huling farewell party ang lahat. Pagkatapos, ikinuwento niya ito kay Cixi. Ngunit ang tanging pinag-aalala niya ay kung paano magagastos ng mga ito ang lahat ng kanilang pera sa hotel. Ngunit gusto ni Yuran na pasiglahin sila sa pamamagitan ng paggawa ng laro. Pagkatapos noon ay nagkaroon ng digmaan sa kagubatan sa pagitan ng kumpanyang Singer Dog at Si. Ngunit nang magsimula pa lang ang laro, hindi malaman ni Yuran kung bakit nakatayo siyang nakatingin kay David na parang tulala. Nagtulungan silang dalawa para pabagsakin ang unang kalaban. Kahit na matindi ang labanan sa kalaban, nakatulala pa rin siya na ikinainis ni Si Fan Yu. Habang nagkakagulo sa loob ang CA team, biglang sumalakay ang Singer Dog team, kaya 3 na lang ang natira sa Si. Biglang sumugod si Yuran at humarang sa baril ni David, kaya siya ay natanggal sa laro at umarte na parang tinamaan ng totoong bala. Nang makita ito ni Si Fan Yu, nasaktan din siya at umiyak na ikinatawa ng lahat. Sa huli, ang panalo ay napunta sa Singer Dog team. Sinamantala ng dalawang binata ang pagkakataon upang magpasalamat sa lahat at sinabi na nagbangkarote ang kanilang kumpanya. Ngunit hindi aalis ang grupo at magpapatuloy na mananatili upang ibangon ang kumpanya. Pagkatapos ng laro, inamin din nina David at Si Fan Yu na pareho silang may gusto kay Yuran kaya magiging patas ang kanilang pag-aagawan. Nang gabing iyon, naghanap si Fan Yu ng BTW para magpaturo. Ang lalaking ito ay kasing walang jowa niya, ngunit nagsasalita na parang totoo, kaya lubos siyang naniwala ni Fan Yu. Kinabukasan, tinipon niya ang lahat ng tao sa kusina at gustong pagbutihin ang kulinary ng hotel para sa nalalapit na publicity event. Kung sino man ang mungkahi na makakatulong sa pagpapabuti ay ipopromote at ang mga trainee ay matatanggap na agad. Bukod pa rito, gusto niya ring kumuha ng assistant at iyon ay si Yuran, kahit na hindi siya nagtaas ng kamay tulad ng iba. Sa isang pribadong lugar, nakita ni Cixi si Yuran na nagkukwenta at nagagandahan siya rito. Nagbigay ng mungkahi si Yuran na ang pagkain sa hotel ay masyadong mamahalin at hindi angkop para sa mga katulad niya. Ang kailangan ng mga tao ay maaaring ang espesyalidad ng isang ordinaryong pagkain. Bukod pa rito, masyadong mahal ang presyo ng pagkain sa hotel at ayaw nilang gumastos para lang sa kaunting pagkain. Kasalukuyan ngayong tag-init kaya kailangan nilang maghain ng beer at crayfish. Sa mga bagay na ito, magiging makatwiran ang presyo at maituturing pa itong mahusay. Kung gusto niyang subukan, dadalhin siya ni Yuran para malaman niya. Pagkatapos ng isang oras na paghahanda, dinala ni Yuran si Fan Yu sa isang karaniwang tindahan. Ngunit dahil hindi ito kasing elegante ng hotel, medyo hindi siya sanay. Nang ihain na ang pagkain, abala si Yuran sa pagkain kaya hindi alam ni Fan Yu kung paano siya aminin. Nang balak niyang umalis, bigla niyang sinubuan ito ng hipon. Dahil sa sarap ng lasa, kinain ni Fan Yu ang pati ang parte niya. Biglang dinala ni Fan Yu si Yuran sa isang napaka-eleganteng at romantikong lugar. Sa sandaling iyon, kumulo ang tiyan niya dahil sa pagtatae pagkatapos kumain ng crayfish. Labas-pasok siya sa banyo sa loob ng isang oras, habang si Yuran naman ay masayang kumakain sa labas. Pagkatapos, lumabas siya ng nahihiya. Nang aamin na sana siya, hindi na napigilan ang kanyang puwet at umutot ng malakas na hindi na nakaya ng buong restaurant. Ikinahiya niya ito at umalis. Ngunit sa loob ng taxi, hindi ito naiba sa eksena sa restaurant. Ang baho ni Fan Yu ay hindi na nakayanan ng driver at ni Yuran at parang gusto na nilang tumalon mula sa sasakyan. Pagdating sa hotel, nang makita ni David na magkasama silang nagde-date, pinaalalahanan niya si Fan Yu na bawal ang pag-ibigan sa hotel, kaya napako ito. Kinaumagahan, dinala ni Yuran ang proyekto ng crayfish kay Fan Yu, ngunit agad niya itong tinanggihan. Naniniwala siyang hindi ito angkop para sa hotel at magdudulot ito ng pagtatae sa lahat. Ngunit sinabi ni Yuran na kailangan talagang ituloy ang crayfish party at kinuha ang rubber duck para takutin siya. Sa sandaling pisilin niya ito, magpapaalam din siya, kaya kung hindi siya sasang-ayon, sasabihin niya ang lahat ng nangyari kagabi sa lahat. Nang pumasok si Assistant Mia, wala nang nagawa si Fan Yu, kundi sundin si Yuran at imungkahi ang proyekto ng crayfish. Sino bang mag-aakala na sasang-ayon din si Mia dahil lubos na nagugustuhan ng lahat ang ulam na ito. Dahil dito, wala nang nagawa si Fan Yu, kundi tanggapin ang kahihiyan. Sa kabilang banda, nakasalubong dining dae-dae ang isang gay na lalaki na nakita siyang napakaganda kaya nais niyang gawin siyang modelo. Ang crayfish party ng hotel ay ginanap at nagulat sila na maraming tao ang nagustuhan at sumuporta dito. Nang gabing iyon, nakipag-date si Luo Fei sa lalaking naaalala
lang ang lahat sa loob ng 24 oras, ngunit para maalala siya nito, ang kanyang mga damit at gamit ay may pangalan ni Luo Fei. Kinabukasan, sinabi ni Xi Fanyu na naging matagumpay ang crayfish party at aalisin na rin niya ang batas na nagbabawal sa pag-ibigan sa hotel na ikinatuwa ng lahat. Pagkatapos, naghanap din si David kay Yuran para imbitahan siyang maghapunan bilang pagbati. Habang masaya si Yuran, nakasalubong niya si Xi Fanyu. Inutusan siya nitong sumama sa kanya para tikman ang pagkain ngayong gabi at hindi niya pinayagan na makipag-date kay David. Dahil dito, wala nang nagawa si Yuran kundi tanggihan si David. Nang gabing iyon, dinala ulit ni Xi Fanyu si Yuran sa lumang restaurant na may balak na umamin ulit dito. Ngunit naramdaman ni Yuran na may kakaiba sa atmosfera at nakita niyang medyo kakaiba si Xi Fanyu. Si David ay nagpunta rin at nanatili sa isang tabi upang subaybayan ang galaw ng dalawa. Si David naman ay nahihiyang sumunod sa likod. Inisip ni Xi Fanyu ang eksena na matagumpay siyang umamin kay Yuran at tumawa mag-isa na parang baliw. Hanggang sa malapit nang sumabog ang kanyang fireworks para sa pag-amin, biglang dumating si David at nanggulo. Nag-away ang dalawang lalaki sa ilalim ng mga paputok na naging napakaromantikong atmosfera. Sa pag-uwi, nakatanggap silang tatlo ng balita na may na-allergy pagkatapos kumain ng crayfish. Pagkabalik, ilang babae na ang humihingi ng bayad pinsala sa hotel. Ngunit sinabi ni Yuran na pagkatapos ng party, wala namang natanggap na reklamo ang hotel tungkol sa allergy. Dahil hindi nakakuha ng sapat na paliwanag ang magkabilang panig, nagkaroon ng kaguluhan. Pagkatapos, pinanood nilang lahat ang kihis at ipinatawag ang legal department para magpulong. Lumabas na ang lahat ay inayos ni Boss Peng na gustong makakuha ng bayad pinsala mula sa hotel. Upang makahanap ng ebidensya, naghalungkat si Yuran sa basurahan. Ngunit sinabi ni David na nagdesisyon na si Xixi na dalhin ang bagay na ito sa korte. Ngunit pagkatapos ay tinulungan niya ito, umaasang makakita ng anuman. Pagkatapos nilang makahanap ng ebidensya, pinuntahan nilang dalawa ang grupong iyon para makipagtalo. Dahil nag-inject sila ng beauty products, hindi sila pinapayagang kumain ng seafood o hipon at walang problema ang crayfish ng hotel. Binigyan sila ni David ng oras para mag-isip bago sila makipag-ugnayan sa front desk. Pagkatapos, iniulat ni Yuran ang bagay na ito kay Xixi na napatawa. Ngunit nang makita niyang pinupuri nito si David, nagalit siya. Kinabukasan, inanyayahan ni David si Yuran na kumain kaya mabilis siyang pumayag. Pagkatapos, pumunta rin si Xi Fanyu sa kusina para imbitahan siya. Ngunit dahil abala siya sa pagbabasa ng order, sumagot lang siya ng okay. Nang gabing iyon, nakipag-date si Yuran kay David, habang si Xi Fanyu naman ay naghihintay sa crayfish restaurant. Tumawag siya kay Yuran ngunit nagkataong nagkaito, kaya binura ni David ang missed call. Sa isa pang pangyayari, nakatanggap si Jaya ng tawag mula kay Xixi, habang nakikipag-date kay Peng Wei. Ngunit sinabi niya na lumabas si Yuran para maghapunan kasama ang isang taong hindi niya alam kung sino. Nawawala si Yuran. Sa harap ng pag-amin ni David, nagulat si Yuran at pumasok sa room. Si Xi Fanyu naman, habang nagre-report sa pulisya, ay na-stiff ang likod. Ipinahayag ni David ang kanyang damdamin kay Yuran. Nais niyang magkasama sila at tumango naman ito. Pagbalik ni Jia, ipinakita niya kay Luo Fei ang bago niyang handbag na regalo. Pinayuhan naman siya ng kanyang katrabaho na maging maingat at huwag na siyang matulad sa nakaraang aral. Kasabay nito, pag-uwi ng bagong magkasintahan, nakatanggap si Yuran ng balita na nasugatan si Xi Fanyu. Pagdating ni Yuran, inakala ng grupo na siya ang kasintahan nito at sinabihan siyang dalhin ito sa ospital. Ngunit pagkaalis pa lang ni Xi Fanyu sa sasakyan, nakatanggap si Yuran ng tawag na nagsasabing may nangyari kay Jia, kaya agad niya itong iniwan. Sabi ni Peng Wei, ninakaw daw ni Jia ang kanyang handbag ngunit bago iyon, gusto niyang makipagtulungan si Jia ngayong gabi, ngunit inakala nito na bukas pa. Nang ibalik ni Jia ang bag, sinabi niya na peke ito. Dahil walang ebidensya na niloloko sila ni Peng Wei, wala nang nagawa ang grupo ni Jia, kundi humiram ng 50,000 yuan para bayaran siya. Walang sinuman ang may ganoong kalaking halaga para mahiram, kaya walang hiyang tinawagan ni Yuran si Xi Fanyu. Ngunit dahil galit ito matapos siyang iwan, tumanggi si Xi Fanyu at pinagalitan pa ito. Sa pag-uwi, walang tigil si Xi Fanyu sa pagrereklamo nang hindi man lang humingi ng tawad si Yuran at nang hiram pa ng pera. Talaga raw masamang babae. Kahit kakasabi pa lang niyang ayaw, agad naman siyang pumayag na pautangin si Yuran. Pagkatapos matanggap ang pera, inamin ni Peng Wei na peke ang bag at niloko lang niya si Jia, ngunit nahuli niya ang recording ni Yuran. Aalis na sana siya nang mayabang nang pumasok si Xi Fanyu. Nang makita ito ni Peng Wei, gusto niyang ireklamo ang empleyado ng hotel na nagsasalita ng kung ano-ano at nanloloko ng customer na ikinagalit ni Jia. Nais sana niyang sugurin si Peng Wei nang tawagin ni Xi Fanyu ang pulisya. Nang gabing iyon, nagpasalamat si Yuran kay Xi Fanyu at umasang magiging mahinahon ito kay Jia. Nang umalis siya, nakasalubong niya si David. Nang makita ang mga kilos ng dalawa, sinabi ni David na opisyal na silang nagde-date. Labis itong ikinalungkot ni Xi Fanyu at muli siyang nabigo sa pag-ibig na para siyang wala sa sarili. Inihagis niya ang lahat ng laman ng refrigerator at pumasok sa loob
loob habang si Yuran naman ay masaya. Nang makita niya ang mensahe sa grupo na nagsasabing si Santihin si Jia, nagpanik siya at nag-text kay David para humingi ng tulong. Kinabukasan, naghahanda na sanang maglambingan ang bagong magkasintahan nang mahuli sila ni Xifanyu. Galit siyang nagsabi na kung gusto nilang maglambingan, umupa sila ng sarili nilang kwarto. Ang isang gintong susi ng hotel ay hindi dapat gumawa ng ganoong klaseng aksyon. Dahil late na silang dalawa, babawasan ni Xifanyu ang sweldo nila. Gusto ni David na magbayad para kay Yuran para sa 50,000 yuan, ngunit tumanggi si Xifanyu at nagdagdag pa ng interes. Pagkatapos, humiling din si David para kay Jia, ngunit tinanggihan siya ni Xifanyu. Sa sandaling iyon, pumasok si Mia at sinabing inirekomenda ni Jia si Zhi tao ng Evo at ang kanyang asawa sa hotel para ipagdiwang ang kanilang anibersaryo. Kung makikita nilang angkop ang hotel, magdaraos din sila ng art exhibition dito. Dahil si Jia ang may kinalaman sa pangyayaring ito, pumayag si Xifanyu na manatili siya para inisin si David. Lumabas na ang dalawang paparating na bisita ay ang mga magulang ni Sansan na gusto niyang imbitahan para makabawi si Jia. Pagkatapos magsalita ng kung ano-ano, natamaan niya ang pagmamataas ni Lu Hao na nagpabago sa ugali nito. Nang dumating ang mga magulang ni Sansan, sinalubong sila ni Jia habang si Sansan naman ay ayaw magpakilala. Nais ng dalawang AV guest na manatili sa villa sa bundok, ngunit nagkataon na si David ang umupa sa buong lugar. Humiling si Xifanyu sa ngalan ng mga customer na ibigay ito ni David sa kanila, ngunit tumanggi siya. Sinabi niya na pagkatapos ng trabaho, isa rin siyang customer ng hotel at gusto niyang ibigay ang pinakamaganda para kay Yuran. Wala nang nagawa si Xifanyu kundi dalhin si Jia upang humingi ng tawad sa mga magulang ni Sansan at madali naman silang nakaunawa. Sa hotel sa bundok, inanyayahan ni David si Yuran sa isang napaka-eleganteng at romantikong hapagkainan. Samantala, si Xifanyu naman ay personal na naglingkod sa mga magulang ni Sansan ng buong atensyon. Habang nasa bar ang grupo ni Xifanyu, nakita nila si David na hayagang ipinahayag ang pag-ibig nila. Hindi ito ikinatuwa ni Yuran at pinagalitan niya ito. Naisip ni Yuran na ang pakikipag-date kay David ay hindi tulad ng normal na magkasintahan at lagi niya itong tinatrato bilang isang AV customer. Si Fanyu ay nabaliw dahil sa kabiguan sa pag-ibig at nagpumilit uminom ng alak at nagdulot ng gulo. Hindi maintindihan ng mga magulang ni Sansan kung bakit nagalak sila nang makita siya sa ganitong kalagayan at naisip na bagay siya sa kanilang anak na babae. Dahil lang sa labis na pag-inom, si Fanyu ay natuliro at kinailangan na dalhin sa ospital, habang si Yuran ay sumunod din dahil sa allergy. Kahit sa pagkakatulog, nakita ni Fanyu na nagmamahalan ang dalawa at nagalit, kaya kinailangan siyang pigilan ng doktor. Naitala ng mga empleyado ang mga eksena niya, kaya pumayag lang si Fanyu na manatili ang pamilya ng lalaki sa villa sa bundok sa loob ng 5 araw. Dahil sa allergy sa lingsi, si Yuran ay nakahiga sa tabi ni Xifanyu na ang mga labi ay parang 2 linta. Umalis ang kawani at iniwan lamang siya ng mensahe na bantayan si Yuran, panatilihin siyang tahimik at komportable. Nang makita ito, wala nang magawa si Fanyu kundi ang sumunod at pagkatapos ay natuklasan niya ang isda sa katawan ni Yuran. Bigla siyang nagulat nang makita na ang mga labi ni Yuran at ang isda ay magkapareho, kaya kinuhanan niya ito ng larawan. Upang mapanatili si Yuran sa isang tahimik na lugar, binuhat siya ni Fanyu papunta sa kotse at umuwi. Sa sandaling iyon, nagising siya ngunit wala siyang makita. Pagkadilat ng mga mata, hindi nakilala ni Yuran ang sarili niyang anyo sa salamin, habang si Fanyu ay patuloy pa ring humahanga sa sarili niyang kagwapuhan. Kinaumagahan, si Fanyu na mismo ang naghanda ng almusal para kay Yuran, ngunit nagpumilit pa rin siyang magpaserbisyo ng direkta sa kanyang pwesto. Noong una, nagreklamo pa si Yuran, ngunit pagkatapos ubusin ang lahat ng pagkain sa mesa, bumuti na rin ang kanyang mukha. Nang matapos kumain, gustong magligpit ni Yuran, ngunit ayaw ni Fanyu na galawin niya ito dahil sa takot na baka hindi niya makaya. Habang naghugas ng pinggan, ikinuwento ni Yuran ang nangyari noon na nawalan ng malay ang kanyang ama sa hotel at dahil sa tulong ng mga empleyado, nailigtas ang kanyang ama sa tamang oras. Hindi lang iyon, pinakalma rin siya ng taong iyon, kaya iyon ang dahilan kung bakit niya gustong maging empleyado ng hotel at maging gintong susi. Nang banggitin si David, nagtalo silang dalawa na parang aso di pusa. Pagdating ni Yuran sa hotel kinabukasan, nakasalubong niya si David. Hinarap niya ito at kusang nakipaghiwalay dahil pakiramdam niya ay hindi sila bagay. Sa kabilang banda, nagpunta na sa Cambodia si Lu Fei at Shizan dahil aalis na ito patungo sa ibang bansa. Sa pagtatapos ng 3 buwan ng internship sa hotel, 12 tao lamang ang natira. Ang pagiging mananatili ni Yuran at ng kanyang mga kaibigan ay tiyak, ngunit ang paglipat sa kanya sa housekeeping department ay nagpasama ng kanyang loob. Pagkatapos, pumunta sila ni Sansan kay Fanyu at hiniling na ilipat sila sa ibang departamento, ngunit tinanggihan sila. Sinabi ni Fanyu na sinubaybayan niya sila at naramdaman na bagay sila sa departamentong iyon. Paglabas, nakasalubong nila si David, kaya umalis si Sansan at iniwan silang dalawa. Gusto ni David siyang tulungan na magpalit ng posisyon, ngunit tumanggi si Yuran. Naniniwala siya na kahit saan pa man siya mapunta,
maaari siyang maging isang gintong susi. Nang gabing iyon, malungkot na pumunta si David sa bar ni Dae-hae at sinabi na iniwan siya ni Yuran. Inakala ni Dae-hae at ng kanyang grupo na gusto niyang sorpresahin siya dahil nag-organisa siya ng party. Sa party, tinanong ng lahat si Yuran kung kailan darating ang pangunahing karakter na ikinagulat niya at biglang pumasok si Fan Yu. Ngunit hindi siya ang hinihintay ng lahat kaya lumitaw din si David na nakasuot ng puting lobo. Sa harap ng lahat, gusto ni David na mag-propose kay Yuran habang gusto naman ni Fan Yu na pigilan ang dalawa. Dahil dito, hindi maintindihan ni Yuran kung anong nangyayari at hindi rin niya alam kung sino ang lalaking nakaputi. Hanggang sa inalis ni David ang maskara, tinanggihan ni Yuran ang proposal, na labis na ikinagulat ng lahat, samantalang si Fan Yu naman ay labis na nasiyahan. Sa sandaling iyon, lasing na nagtanong si Sansan kay Luhao kung tinatawanan siya nito. Ngunit sinabi niya na imposibleng mangyari iyon ngayon dahil wala siyang anumang hawak. Dahil wala silang pagkakaintindihan, naghiwalay na rin sila. Sa parehong oras, pagkasakay ni Fan Yu at Yuran sa kotse, biglang hindi ito umandar at hindi rin mabuksan ang pinto. Lampas na ng alas 12 na siyang kaarawan ni Zai-Zai, ngunit nagpadala siya ng pera sa kanyang ina dahil sugarol ito. Ang pag-alala sa imahe ng kanyang ina noon ay nagdulot ng kalungkutan kay Zai-Zai. Ngayon, dumating ang grupo ni Shizhan upang batiin siya ng kaarawan upang hipan niya ang kandila sa telepono. Biglang niyakap ni Zai-Zai si Shizhan at hinalikan ng labis. Sa kabilang banda, sinabi ni Luo Fei kay Shizhan na nagdesisyon siyang manatili sa kanya kahit pa nagpapagaling siya. Kahit na sa loob lamang ng 24 oras siya naalala, hindi niya ito malilimutan at nagbalikan silang dalawa. Sa kotse, pareho silang nababalisa habang pinag-uusapan si David. Hindi maintindihan kung bakit ngayon ay pinuri ni Fan Yu ang kanyang karibal at pinayuhan si Yuran na pumayat. Nagpalit ng eksena at pumunta si Dae-hae upang hanapin si David at sinabi na subukan ulit mag-propose kay Yuran at kung hindi manalo ay sumuko na. Pagkatapos, nagsuot siya ng maskara para mag-ensayo si David, ngunit sumuko agad si David pagkasabi pa lang. Nang makita ito, wala nang nagawa si Dae-hae kundi ang aliwin si David na kahit nabigo siya sa pag-ibig, isa pa rin siyang gintong susi. Kinabukasan, dahil sa gwardiya ay nagising ang dalawang tao. Pag-uwi, nagulat si Yuran nang makita si Luo Fei na nagpunta sa ibang bansa upang sundan ang kanyang pag-ibig. Sa pulong, pinasalamatan ng chairman ang lahat para sa tagumpay ng hotel sa nakaraang panahon at biglang ibinigay ang posisyon ng general manager kay Fan Yu. Sinabi ni Fan Yu sa kanyang ama na ang una niyang gagawin bilang general manager ay ang tanggalin sa trabaho si David. Inilahad niya ang paghahambing ng performance ni David sa loob ng 2 taon na nagpakita ng 2% pagtaas sa reklamo at pagkawala ng gintong parangal. Sa kasalukuyan, wala nang pagbabago si David kaya gusto niya itong paalisin. Ngunit bago pa siya paalisin ni Fan Yu, kusa nang nag-resign si David. Subalit hindi aalis si David ng mag-isa dahil isasama rin niya ang mga tauhan mula sa food and beverage at housekeeping departments. Sa sandaling ito, sabay-sabay na nagsumite ng resignation ang mga empleyado. Lumabas si Chairman Xi at hiniling sa lahat na manatili at magtrabaho para sa kanya ng isa pang araw. Nakita ni Yuran siyang nakaupo ng mag-isa sa swimming pool at nilapitan niya ito. Sinabi niya na ang kanyang paraan ng pamamahala ang dahilan kung bakit hindi niya mapigilan ang mga tao. Inakala ni Fan Yu na si David ay sadyang nagpapapansin sa kanya, ngunit inakala naman ni Yuran na siya ang pinupuntirya nito. Sinabi ni Fan Yu kay Yuran na labis siyang nagmamataas sa sarili. Sa payo ni Yuran, nagdesisyon si Fan Yu na makipagkita kay David at pumayag naman ito sa isang kondisyon. Sa simula, inakala ni Fan Yu na gusto ni David ang posisyon ng chairman, ngunit sinabi ni David na gusto niya si Yuran. Hiniling niya kay Fan Yu na ilipat siya sa front office department na nasa ilalim ng kanyang pangangasiwa. Hindi rin maaaring makialam si Fan Yu sa anumang aayusin ni David para kay Yuran. Pagbalik, ipinagbigay alam niya kay Yuran na simula ngayon, lilipat na siya sa front office department na siyang trabaho na matagal na niyang pinapangarap. Ngunit inakala ni Yuran na binibili niya ang kanyang tiwala upang maging espiya siya doon at iulat ang bawat galaw ni David, kaya nawala nang masabi si Fan Yu. Matapos umakyat sa posisyon ng general manager, naglabas si Fan Yu ng bagong regulasyon tungkol sa evaluation board kung saan ang mga gumagawa ng mahusay ay bibigyan ng gantimpala. Sa simula pa lang sa bagong departamento, parang katulong si Yuran na nagbabantay ng aso, nag-aalaga ng bata at pagkatapos ay naging tutor. At lahat ng ito ay ginawa ni Fan Yu sa pamamagitan ng pag-uutos sa iba ng palihim. Nang makita ang mabilis na pagtaas ng kanyang ranking sa board, labis na nagmalaki si Yuran. Sa pagkakataong ito, inakala pa rin niyang inilagay siya ni Fan Yu doon bilang espiya at iniulat niya na walang kakaiba kay David kamakailan. Naalala ang pangalan ni Fan Yu, biglang yakap niya sa liig si Yuran at hinila at hiniling na ilibre siya nito ng tanghalian bilang ganti sa party noong nakaraan. Sa conference room, ipinahayag ni David na ang hotel ay magho-host ng isang grupo ng mga inventor at mga nag-imbento. Gusto ng organizer na ipahayag ang mga resulta at magsagawa ng offline exhibition at awarding ceremony dito. Hindi sumang-ayon si Fan Yu dahil sa tingin niya ay hindi angkop ang aktibidad na iyon para sa hotel. Kung hindi maganda ang pag-organisa, maraming problema ang maaaring mangyari. Gayunpaman, gusto ng lahat na subukan ito na naging dahilan ng
ng kanyang kawalan ng magawa. Malapit nang magsimula ang seremonya, nang mapansin ni Yuran na nahulog ang gintong susi na nakakabit sa damit ni David. Lalo siyang kinabahan at hindi mapakali, pakiramdam na may masamang mangyayari sa araw na iyon. Nagsimula ang seremonya at tila napakadelikado ng kanilang mga imbensyon. Pagkatapos ng seremonya, isang tao na hindi nanalo ng unang gantimpala ang nagalit na nagdulot ng gulo sa lugar. Kinuha ni Yuran ang lubid upang tulungan silang itali ang lalaki, ngunit nasugatan siya nito. Sa simula ay dumugo lamang ang kanyang ilong, ngunit hindi mapakali sina David at Fanyu nang marinig ang balita. Sa kabilang banda, nahuli ng mga gwardiya ang lalaki, ngunit nang bumalik sila, nakatakas na ito nang walang nakakaalam kung kailan. Sa loob, masayang nagsiselebrate ang lahat, nang biglang namatay ang mga ilaw. Pumunta ang mga empleyado sa control room para mag-check pero hindi na mabuksan ang pinto. Ang lalaking si Chen Alay ay muling lumitaw sa entablado. Isang miyembro ng organizer ang lumapit para awatin siya, ngunit binunot niya ang isang bagay at ginamit upang takutin ito. Sa silid ng kuryente, malubhang nasira ang mga kable at malamang na hindi matatapos ang pagkumpuni hanggang bukas ng umaga. Agad na nagpahatid si Fanyu ng generator. Sa labas, tumawag si David sa isang misteryosong babae at sinabi sa kanya na huminto na. Naghinayang siya na ibinigay niya ang blueprint ng kuryente at tubig ng kumpanya sa babae. Nag-alala si Fanyu para kay Yuran dahil nakulong pa rin siya sa loob. Nang tangkain niyang sirain ang pinto, pinigilan siya ni David. Kapag ginawa niya iyon, tutunog ang alarma na magdudulot ng mas malaking kaguluhan. Sa sandaling ito, dinadala ni Yuran ang tubig sa hurado, ngunit sinipa siya ni Chen Alay at siya ay natumba. Dinala siya sa pintuan upang magpahinga at narinig niya ang tawag ni Fanyu sa kanya, kaya humingi siya ng tulong. Tamang-tama, ang lalaki ay nahimatay dahil sa takot. Tumakbo ang lahat sa takot, tanging si Yuran lang ang tumakbo upang bigyan siya ng first aid. Nang makita ito ni Chen Alay, ginawa niya itong bihag at pinabasa ang mga text message sa kanyang telepono. Iyon ay mga mensaheng nagpapakita ng pag-aalala mula kay Fanyu na ikinagalit niya. Pinahinto siya ni Chen Alay at pinapag-download ng application sa kanyang telepono, ngunit matigas ang ulo niya at nagpatuloy sa pagbabasa dahil naisip niya na napakainit sa pakiramdam ang pag-aalala sa isang tao. Kasabay nito, sumusunod si Fanyu sa tubo upang makapasok sa loob. Nang galit na gustong patayin ni Chen Alay si Yuran, dumating si Fanyu at pinatulog ang lalaki. Nang makita ni Yuran na dumating si Fanyu, tumakbo siya at mahigpit siyang niyakap at umiyak na parang isang bata. Pumasok silang dalawa sa silid upang hugasan ang kanyang sugat at sa sandaling ito, nakita niyang seryoso ang kanyang mukha. Pumikit si Yuran at naghintay, ngunit sa huli ay gusto lamang niyang itanong ang nangyari kanina nang siya ay nasa panganib. Ngunit galit siyang aalis na sana nang hilahin siya ni Fanyu at binigyan ng matamis na halik sa labi. Nagpunta si Fanyu kay Chen Alay at sinabing dadalhin niya ang anak nito sa kumpanya para alagaan. Dahil adik sa telepono ang bata, kaya naimbento niya ang software na nakalagay sa telepono. Labis na pinasalamatan ni Chen Alay si Fanyu dahil sa kanyang kabutihan. Nang tanungin siya nito tungkol sa blueprint ng kuryente at tubig ng hotel, sinabi niya na nakalagay na ito sa silid noong dumating siya at inakala niya na lahat ay mayroon ito. Pagkatapos, nakatanggap siya ng tawag mula sa isang babae na nagsabing pwedeng gamitin ang blueprint na iyon. Nakipagkita siya sa misteryosong babae, ngunit iginiit nitong hindi siya ang may kagagawan. Nang gabing iyon, nakipagkita si Chairman Xi kay David at naalala ang nakaraan. Noong panahong iyon, nag-i-inspeksyon siya sa pagtatayo ng Xi Hotel nang madulas siya. Hindi inalintana ni David ang panganib at itinulak siya pataas, habang siya mismo ang nahulog at nasugatan. 11 taon na ang nakalipas, at madalas niyang nararamdaman na may pagkakasala siya kay David. Kinabukasan, dinala ang anak ni Chen Alay sa hotel. Nagbabala ang doktor na huwag siyang payagan na tumingin sa telepono, dahil baka siya ay mabulag. Dahil siya mismo ang nagpadala sa ama ng bata sa bilangguan, labis na nakonsensya si Yuran. Nagdesisyon siyang bantayan ang bata ng mahigpit sa loob ng 24 paghahati-pito at isiwalat ang lahat ng kanyang panlilinlang. Sa labas, biglang nawala ng malay si Chairman Xi habang kausap ang kanyang asawa. Sa kabutihang palad, mabilis itong napansin ni Yuran at binuhat siya pabalik sa silid. Mariing tumanggi ang ama ni Fanyu na magpatingin sa ospital at sinabing nakatulog lang siya. Nang makita ang pagod na mukha ni Yuran, sinabi niya na bumalik na ito sa kanyang silid at magpahinga. Bigla niyang naalala ang bata at mabilis siyang tumakbo pabalik sa silid. Sa sandaling ito, ang bata ay natutulog ng mahimbing habang may hawak na telepono, ngunit iyon ay isang teleponong nalobat. Dumating si Fanyu upang ipaalam sa kanya na may darating na kapalit mamaya. Nang makita ang mukha ng Xi, biglang lumiwanag ang mga mata ng bata. Pagbalik sa kanyang silid, inialay ni Fanyu ang sarili bilang unan upang makatulog siya ng mahimbing. Sa sandaling ito, dumating si David at ang kawani upang makipag-usap, ngunit pinatayo niya sila sa labas at senyasan na huwag maingay. Nagsinungaling siya na medyo masikip ang silid at bukod pa rito, hindi niya kinakaya ang ingay kamakailan. Gayunpaman, napansin ng isang kawani sa likuran si Yuran na nasa silid ng general manager. Hinila niya ang lalaki sa isang sulok at tinakot siya, ngunit nagkataon na ang kawaning ito ay kabatch niya sa kolehiyo. Ibinunyag ng kaibigan na may sikreto si Yuran na kung nasa harap siya ng kanyang gusto, magkakaroon siya ng singsing na luha na may mga lamat. Ang kawaning iyon ay ang ipinadala upang mag-alaga sa bata kapalit ni Yuran. Ngunit dahil hindi niya pa naiintindihan ang katusuhan ng bata, naloko siya at nakuha ang telepono.
Sa pagkakataong iyon, dumating si Yuran sa tamang oras at inagaw ito. Nagtalo silang dalawa at sa huli, nahulog ang telepono sa tubig. Dahil dito, umiyak si Kudong at sinabing ngayon ang anibersaryo ng kamatayan ng kanyang ina, kaya gusto niyang umarkila ng tao para magpunta sa libingan. Nakonsensya si Yuran at nagdesisyon siyang samahan si Kudong sa libingan, ngunit pagkatapos nilang gawin iyon, sinabi ng bata na masama ang kanyang mata at hiniling na tulungan niya siyang pumunta doon. Ngunit sa katunayan, iyon ay isang kasinungalingan lamang ni Kudong para umalis si Yuran upang walang makabantay sa kanya. Papunta roon, biglang nawala ng preno ang kanyang kotse at sa huli ay tumilapon siya. Sa ganitong sitwasyon, ang tanging alam niyang gawin ay tawagan ang kanyang kasintahan, si Fanyu, upang sunduin siya. Gusto niya itong samahan sa libingan at doon niya nalaman na naloko pala siya. Labis na nadismaya si Yuran at pagbalik niya ay agad siyang tumakbo sa silid ni Kudong para kumprontahin ito. Inamin niya na siya ang nagpakulong sa ama ng bata, ngunit sa huli, ang ginawa nito ay para sa kanya. Kung malalaman ng yumaong ina na ginagawa siyang biro, magiging masaya ba siya? Dahil sa payo ni Yuran, sa wakas ay naintindihan ni Kudong ang maraming bagay. Kinaumagahan, sumama silang tatlo upang humanap ng inspirasyon para sa pagpipinta ng bata. Ngunit sa daan, naubusan ng gasolina ang kotse, na ikinagalit ni Yuran at sinisi si Fanyu dahil hindi niya ito tiningnan. Nadiskubre ni Kudong na gusto ni Fanyu si Ate Yuran, na labis na ikinagulat niya at hindi niya inakalang ganoon pala siya kalinaw magpakita. Tinatantiyan niya na siguro 80 tandang bawas 70% ang posibilidad na maging matagumpay. Sa sandaling iyon, may dumaan na taong bumili ng gasolina at ginamit ni Fanyu ang maliit na halaga ng pera ni Kudong para bilhin iyon at nagpatuloy silang tatlo sa kanilang paglalakbay. Tiningnan ni Fanyu ang drawing ni Yuran at tumawa, sinabing pangit ito. Tumakbo siya patungo sa kanya para tingnan at natuklasan niya na siya ang iginuhit ni Fanyu. Sinabi niya na mula sa kanyang pananaw, siya lamang ang nakikita niya, kaya sa kanyang mata, siya lamang ang tanging tao. Biglang bumuhos ang malakas na ulan at hindi maintindihan ni Yuran kung anong swerteng araw ang tiningnan niya. Pagkasakay pa lang sa kotse, naubusan na naman ng gasolina episode 2 at wala silang dalang telepono o pera. Naglakad silang tatlo para humingi ng tulong at sa sandaling iyon, nakagat ng ahas si Yuran. Dahil marami na siyang napanood na martial arts films, sinipsip niya ang lason mula sa kagat gamit ang kanyang bibig. Sa ospital, sinabi ng doktor pagkatapos siyang suriin na ayos lang siya. Ngunit sa sandaling iyon, nakita ni Fanyu na dumudugo ang kanyang bibig at inisip na nalason siya at hindi na magtatagal. Sa takot na malapit na siyang mamatay, naglakas loob si Fanyu na magtapat ng pag-ibig sa kanya. Bigla siyang umubo at dumugo na ikinagulat ni Yuran at agad siyang pumayat. Sa sandaling iyon, pumasok ang doktor at sinabing hindi lason ang ahas at ayos lang siya, nagdugo lang ang gilagid niya. Tinanong ni Fanyu kung balido pa ba ang sagot niya kanina, ngunit sinabi ni Yuran na wala siyang naaalala. Pagkatapos ng ilang araw sa hotel, matagumpay na gumaling ang adiksyon ni Kudong sa telepono. Binigyan niya ang bawat isa ng isang painting at pagkatapos ay nagpaalam at umalis. Nagdesisyon si Chairman Xi na ipaliwanag sa kanya ang kanilang relasyon. Diretsahang inamin niya na kumpara kay Bailing Long, ang kasalukuyan niyang kasintahan ay malayo ang agwat sa lahat ng aspeto. Sinigawan pa niya ito at sinabing clumsy, matigas ang ulo at tanga ito na ikinagalit niya. Gayunpaman, sa huli ay sinabi ni Xi Fanyu na siya ay napaka-espesyal at siya ang babaeng sumira sa lahat ng kanyang pamantayan. Nang marinig ito, napangiti si Yuran hanggang sa kanyang tenga. Masaya silang nagtawanan dahil sa labis na kaligayahan. Hindi nila alam na nagbago ang kulay ng mukha ni Bai nang makita niya ang eksenang ito. Matapos maresolba ang hindi pagkakaunawaan, lalong sumaya ang kanilang lihim na relasyon. Ngunit hindi nagtagal ang magandang balita. Nang gabing iyon, pinuntahan ni Bailing Long si Chairman Xi. Sa ilalim ng pagkukunwari ng pag-uusap tungkol sa negosyo, sinubukan niyang buhayin ang kanilang dating pag-ibig, ngunit hindi ito pinansin ni Chairman Xi. Hayaan na lang daw ang nakaraan. Hindi niya inasahan na guguluhin niya ang kanyang buhay. Ngunit ang babae ay parang pandikit na dumidikit kay Xi. Ayaw niyang umalis at nagdesisyon siyang manatili sa kanyang silid. Dahil hindi umalis ang babae, nauna nang umalis si Dixie. Kinaumagahan, umalis na rin si Bailing Long. Ngunit bago siya umalis, nag-iwan siya ng eksena upang magselos ang kanyang ex-boyfriend at ang bagong kasintahan ng kanyang ex-boyfriend. Sadyang iniwan ni Bailing Long ang kanyang hikaw sa gilid ng kama ni Dixie, kasama ang bakas ng lipstick sa kumot. Pagkatapos, bumalik siya sa trabaho at nagkunwari na walang nangyari. Pagkatapos, nagkunwari si Bai na nawawala ang kanyang hikaw at hiniling kay Yuran na pumunta sa silid upang ihatid ang mga dokumento sa boss. Ang plano niya ay para makita ni Yuran ang mga bagay na iniwan niya. Ngunit masyadong abala si Yuran sa paglalaro, kaya hindi niya napansin ang mga bagay na minarkahan ni Bailing Long bilang teritoryo niya doon, at tanging kay Xi lang siya interesado. Naisip ni Yuran na gumawa ng isang laro, ang paghahanap ng nakatagong kayamanan ng ibang tao, upang maging mas masaya. Pumayag si Xi Fanyu sa ideyang ito dahil siya ang pinakamasunurin sa kanyang kasintahan. Pagkaalis ni Yuran, nakita niya ang hikaw at ang bakas ng lipstick ni Bailing Long sa kanyang kama. Ayaw niyang magkaroon ng hindi pagkakaunawaan, kaya tinawag niya ang
ang mga tauhan upang linisin ang lahat at palitan ang lahat ng gamit sa silid. Nang gabing iyon, ayon sa plano, nagtago ang lahat ng tao sa hotel ng mga notang naglalaman ng mga regalo. Hindi na iba sina Cixie at Yuran, ngunit nakahanap pa rin sila ng oras upang mag-date. Pagkabalik sa kanyang silid, kinuha ni Xi Fanyu ang singsing na binili niya para kay Yuran at pagkatapos ay itinago niya ito. Nagkataon na nakita ni Bai Linglong ang eksenang ito. Kinabukasan, formal na nagsimula ang laro ng paghahanap ng kayamanan. Labis na nasiyahan ang lahat ng tao sa hotel sa paglalaro. Sumali rin sina Yuran at Xi Fanyu dahil alam nilang nagtago ang bawat isa ng isang napakalaking regalo para sa kanila. Kaso, inanap nilang dalawa ang buong araw, ngunit hindi pa rin makita ang regalo, kaya wala silang nagawa kundi magtawagan at magtanong. Gusto ni Xi Fanyu na ituro niya sa kanya ang lugar kung saan nakatago ang regalo, ngunit tumanggi si Yuran at sinabing kunin niya ang mapa sa front desk. Nagkataon na nagkita silang dalawa sa daanan ng pag-ibig, kaya nagplano silang hanapin ang regalo ng magkasama. Sa simula, lumapit si Linglong at inanyayahan si Xi Fanyu na tikman ang mga bagong putahe sa hotel, kaya hindi nakatanggi si Xi Fanyu. Nang makita ito, nalungkot din si Yuran kaya nagtungo siya sa bar upang mag-emote. Pagbalik niya, lalo siyang nalungkot nang makita ang projector na nagpapakita ng romantic film. Nang makita siya ng dalawang magkasintahang matatanda, inakala nilang broken-hearted siya, kaya nilapitan siya upang aliwin. Tamang-tama na umulan ng malakas kaya nabasa si Yuran mula ulo hanggang paa. Sa kabutihang palad, dumating si Xi Fanyu at kinupop siya mula sa biglaang pag-ulan. Umiyak si Yuran at sinabing hindi sila maaaring magkasama dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin nila makita ang regalong itinago niya. Nakaupo lang si Xi Fanyu, ngunit nagalit pa rin ang kanyang kasintahan. Totoong ang pinaka hindi mapigilan ay hindi ang panahon kundi ang damdamin ng isang babaeng umiibig. Pinahirapan si Xi ng kanyang kasintahan dahil hindi niya makita ang regalong ibinigay nito. Ibig sabihin daw nito ay wala silang fate at mayroon lang silang soulmate fate. Kaya mas maganda kung mas mabilis silang maghihiwalay. Pagkatapos ng isang gabi na hindi pa rin makita ang regalong ibinigay niya, hindi pa rin nawala ng pag-asa si Xi Fanyu. Na naghalughog siya sa kanyang silid, natuklasan niya ang regalong ibinigay ni Yuran at dinala ito upang ipakita sa kanya. Sa simula, naiinis din si Yuran, ngunit pagkatapos ng ilang sandali, nakumbinsi siya ng lalaki. Dinala siya ni Xi Fanyu sa lugar kung saan nakatago ang kayamanan. Kinuha niya ang kahon ng pamilya upang ipasuot sa kanya ang singsing, ngunit natuklasan niya na walang laman ang kahon. May nagtago at kumuha ng singsing. Upang hindi mawala ang mahalagang bagay, nagpunta si Xi Fanyu sa security room upang tingnan ang surveillance camera. Hindi alam ni Bai Linglong kung saan siya nanggaling at patuloy na ginamit ang kanyang pang-iinsulto upang tuksuhin si Yuran. Sinabi ng babae na siya at ang kanyang dating nobyo ay may nakatakdang kapalaran na silang dalawa ay ang maganda at ang prinsipe. Sinasabing nakatadhana, si Xi ay nagkasakit matapos maulanan buong gabi kaya kinailangan niyang magpunta sa klinika para magpagamot. Dito, hindi sinasadyang nakita niya ang kanyang ama at nalaman na may sakit ito sa bato, ngunit itinago sa mga anak. Matapos gumaling, mabilis na nagtungo si Xi Fanyu upang hanapin si Bai Linglong at bawiin ang singsing. Sa una, gusto pa ng babae na makipagbalikan na iniisip na maayos ang kanilang relasyon. Ngunit ang mabuting tao ay hindi na sana naging ex, kaya tumanggi si Xi Fanyu na bumalik at pagkatapos ay inagaw ang singsing mula sa kamay ni Bai Linglong. Dinala ni Xi Fanyu ang singsing upang suyuin si Yuran. Nakita niya na palaging balisa ang kanyang nobya, kaya nais niyang isapubliko ang kanilang relasyon, ngunit tumutol siya, hindi pa siya handa. Lubos na iginalang ni Xi ang kanyang nobya, kaya dinala niya ito sa hapunan at pinag-usapan na lang muli ang tungkol dito. Ngunit nang buksan ni Yuran ang aparador ng damit ng kanyang kasintahan, natuklasan niya ang hikaw ni Bai Linglong. Saan tatakbo si Xi Fanyu para hindi magalit ang kanyang nobya? Sa pagkakataong ito, hindi na maililigtas ng mga ninuno si Boss Xi. Ang babae ay nalilito at nagdududa, humingi ng tulong sa kanyang kaibigan upang malaman kung niloloko ba siya ng kanyang nobyo. Sa lahat ng tao, si Yuran ay nagtanong kay Dai, ang babaeng minsan ang niloko ng isang lalaki kaya siya ay napakaduda at may malawak na imahinasyon. Ang kaibigan niya ay nag-isip na ito ay eksaktong isang lalaking sinungaling, ang tipikal na pagpapakita ng isang orihinal na basag. Ang pagdinig sa mga salitang ito ay nagdulot kay Yuran ng pagkawala ng tiwala sa buhay. Natatakot siyang niloloko niya ang kanyang damdamin kaya nagpasya siyang mag-resign. Inakala ni Xi na mawawala na sa kanya ang kanyang nobya kaya gumawa siya ng lahat upang patunayan ang kanyang pagiging inosente. Inilabas niya ang video ng kamera na nagpapakita ng nangyari sa pagitan niya at ni Bai noong gabing iyon. Siyempre, nalutas ang alitan sa pagitan nilang dalawa at humupa ang tensyon sa kanilang relasyon. Ngunit si Bai Linglong ay labis na nagalit nang makita ang eksenang ito. Hindi maintindihan ng babae kung bakit ang isang mapagmataas na tao tulad ni Boss Xi ay magpapakumbaba sa harap ng maraming tao para lamang suyuin ang kanyang nobya. Hindi makatanggap sa mga natamo ni Yuran, agad na nagpunta si Bai Linglong sa dalaga at tinakot ito. Inakala niya na hindi maaaring mahalin ng Xi ang isang ordinaryong empleyado na katulad niya. Hiningi niya kay Yuran na sabihin ang kanyang paraan ng pag-akit sa Xi. Ngunit si Yuran, na kadalasan ay hindi mahilig makipagtalo. Ngunit sa pagkakataong ito, nagpasya siyang linawin ang lahat at
at hindi sumuko o ibigay ang kanyang kasintahan sa iba. Alam na hindi siya matatakot. Humanap agad si Bai Linglong ng ibang paraan upang impluwensyahan ang dalaga. Sa simula pa lang, may layunin na ang pamumuhunan ni Bai Linglong sa kumpanya. Gusto niyang kunin ang buong kontrol at magbigay ng matinding pressure sa pamilya Xi para mapilitan si Xi Fanyu na manatili sa tabi niya. Gayunpaman, ang plano ng tao ay hindi katumbas ng plano ng Diyos. Nagkagusto si Xi Fanyu sa isa niyang empleyado kaya nabigo ang plano ng babae. Para mapalayo si Yuran kay Xi, ginamit ni Bai Linglong ang hotel upang takutin siya. Kung maglakas loob si Yuran na tumanggi, sisirain niya ang taong pinakamamahal nito. Sa harap ng taong mahal niya, pumayag si Yuran na layuan si Xi Fanyu at nakipagkasundo kay Bai Linglong. Nang araw ding iyon, nag-impek si Yuran at tahimik na umalis sa hotel. Nang matuklasan ng mga kasamahan at kasintahan ang pagkawala, nagpanik sila at hinanap siya, ngunit hindi siya nakita, nawala ang dalaga ng walang bakas. Sa kaunting kapangyarihan sa kanyang kamay, si Bai Linglong ay naging mas mapang-api. Nagduda sina Jaya at ang mga kawani na gustong takasan ng isang bisita ang bayad sa silid kaya sinundan nila ito. Gayunpaman, hindi natakot ang lalaki at nagreklamo pa sa hotel, humingi ng kompensasyon dahil sa paglabag sa privacy. Ginamit ni Bai Linglong ang pagkakataong ito upang paalisin ang mga kaibigan ni Yuran, kaya inutusan niyang paalisin ang lahat ng empleyadong kasangkot. Buti na lang at dumating si Xi at personal na tinanggihan ang walang katuturang mungkahi. Habang nakikipagtalo si Bai Linglong, nakakuha si Xi ng impormasyon tungkol sa kinaroroonan ni Yuran. Walang sawang tumakbo siya upang makita ito. Iniisip na umalis ito sa Xi patungo sa isang napakalayong lugar na walang balak magkita muli. Gayunpaman, nagtatrabaho ang dalaga sa isang master sa tabi ng hotel. Gumawa si Yuran ng lahat upang maiwasan ang damdamin ni Xi Fanyu. Inisip niya na sa ganitong paraan lamang niya mapoprotektahan ang mahal niya, at si Bai Linglong naman ay hindi nagpapatalo. Tinakot niya si Boss Xi, pinipilit itong bumalik sa kanya, saka lamang niya pakakawalan si Yuran. Isang tao na tulad ni Xi Fanyu ay natural na hindi susuko. Pumunta siya upang kausapin ang kanyang ama. Kamakailan ay hindi maganda ang kalusugan ni Chairman Xi. Ang operasyon ng hotel ay hindi rin maganda na nagdulot sa kanya ng pag-aalala. Ngunit ang pinaka-nakababahala sa kanya ay ang kaligayahan ng kanyang nag-iisang anak. Bilang isang ama, hindi niya matiis na ipagpalit ang buhay ng kanyang anak para sa kapayapaan ng hotel. Pagkatapos ng maraming pag-aatubili, nagpasya siyang kumilos. Nakipag-away kay Bai Linglong, nagdesisyon si Xi na gawin ang lahat upang ibalik ang kanyang nobya sa hotel. Dahil gusto niyang makasama siya, personal siyang nagpunta sa bahay ng master upang muling kumbinsihin ang kanyang nobya. Dahil gusto ring makita ni Yuran ang kanyang sinseridad, hindi siya nag-atubiling lampasan ang takot niya sa matatarik na daanan para lang makasama siya. Lahat ng ito ay nagpakilos sa puso ni Yuran. Nagdesisyon siyang bumalik kasama ang lalaki at harapin ang mga pagsubok. Pagbalik sa hotel, ang problema tungkol sa pinaghihinalaang bisita ay hindi pa rin nalutas. Bigla siyang nawala kaya natakot ang lahat. Nagdesisyon si Bai Linglong na ituloy ang kaso laban sa sinumang may kinalaman, ngunit nilinaw ito ng Xi. Lumalabas na ang kanilang bisita ay may sleepwalking syndrome. Madalas siyang gumalagala kaya napagkamala ng iba na gusto niyang tumakas. Ang bisitang ito ay lubhang naiinis sa saloobin ng hotel sa paglilingkod. Kailangan ni Yuran na lutasin ang problema at ilipat ang lalaki sa villa para mabawi ang pinsala sa emosyon. Ang problema ay inilalaan na ni A.S. Bai ang lahat ng villa para sa mga empleyado, kaya kailangan niyang voluntaryong magbigay ng kwarto ang isang tao. At iyon ang masamang kasintahan ni Sansan. Niloko niya si Sansan, kinuha ang kwarto sa villa at pinatuloy ang bago niyang nobya doon. Talagang walang hiya, kaya nagpa siya ang grupo ng mga kaibigan na bawiin ang villa. Sa ilang mga paraan, napilitan ng grupo ng mga kaibigan ang sinungaling na si Lu Hao na ibigay ang villa. Ang problema kay Bai Linglong ay nalutas na rin. Bagamat nagbigay siya ng pressure, wala siyang nagawa sa hotel. Pinaslang na niya ang kontrata sa hotel. Kasabay nito, nakahanap sila ng bagong mamumuhunan. Kasabay nito, inilabas ni Xi ang mga masasamang gawa ni Bai Linglong. Mukhang malayo na ang narating ni A.S. Bai sa pagkakataong ito. Ang isa pang hindi gaanong mahalagang bagay ay ang pagpapalambot sa kanyang kasintahan. Sa tulong ni Secretary Mia, mabilis na nakipagbati si Xi kay Yuran. Naging matagumpay ang Hot Spring Festival. Ang hotel ay nakakuha ng napakataas na kita mula sa kaganapang ito. Gayunpaman, kailangan nilang maghanda para sa isang mas mahalagang kaganapan, ang pambansang pagsusuri sa hotel. Sa nakalipas na 2 taon, natanggal sila. Kung matatanggal sila sa taong ito, hindi na maililigtas ang reputasyon ng hotel. Ayon sa taunang alituntunin, ang pangkalahatang tanggapan ng pagsusuri ay magpapadala ng isang tagapagsuri upang obserbahan ang pagpapatakbo ng hotel. Ang mga empleyado at tagapaglingkod ay kailangang maghanda ng seryoso at magbigay ng pinakamahusay na serbisyo sa mga bisita. Dahil hindi nila alam kung sino ang tagapagsuri, kailangang maging maingat ang lahat ng empleyado sa bawat salita at pananalita. Sina Xi at Yuran ay dinala ni Chairman Xi sa lugar kung saan siya ililibing sa hinaharap. Sa
mga araw na ito, humina ang kalusugan ng chairman, marahil ay oras na upang isipin niya ang tungkol sa paghahanap ng lugar ng pamamahina. Sa isang sagradong lugar na tulad nito, umaasa ang chairman na ang kanyang anak ay makikipag-ugnayan sa kanyang nobya para sa 100 taon na pag-iisa. Pagbalik sa hotel, ipinaalam ng mga empleyado na biglang natuyo ang bukal ng hot spring. Maraming mga customer ang nagpakita ng mga pantal at butlig sa balat matapos gamitin ang tubig. Karamihan sa mga customer ay galit na galit at humingi ng kompensasyon sa hotel at labis na minura ang serbisyo dito. Nang marinig ni Chairman Xi na natuyo ang hot spring, siya ay nataranta at nawalan ng malay. Hindi pa niya nasaksihan ang ganitong pangyayari. Dahil dito, lumala ang sakit ng chairman at ginamit ang pagkakataong ito ng ilang mamumuhunan na lumapit sa hotel upang pilitin ang chairman na ibenta ang hotel sa napakamurang halaga. Ang lugar ay ang pinagsikapan ng chairman sa loob ng maraming dekada, kaya hindi niya kayang ibenta ang anak na ito sa murang halaga. Patuloy na naging mahirap ang sitwasyon ng hotel. Kinailangan ni Xi Fanyu na ibenta ang lahat ng kanyang ari-arian para mabayaran ang mga utang sa kontrata at umalis na ang lahat ng mga customer at wala nang mapagsilbihan. Dahil napakarami pa ring mga supply, nagpa siya si Boss Xi na magdaos ng party para sa mga empleyado. Nang mabalitaan na malapit nang malugi ang hotel, unti-unting umalis ang maraming empleyado. Napunta si Xi Fanyu sa isang mas mahirap na sitwasyon kaysa dati. Mula sa pagiging siki ng kumpanya, bigla siyang nawalan ng lahat. Nang mabalitaan ng kanyang ina na may sakit ang kanyang ama, umuwi siya upang alagaan ito at hindi rin nanghina si Yuran. Nagdesisyon siyang manatili sa tabi ng binata upang malampasan ang mga pagsubok, ngunit hindi ito inisip ni Xi Fanyu. Hindi niya gustong ang babaeng mahal niya ay gugulin ang kanyang natitirang buhay sa paghihirap kasama niya. Palapit na ng palapit ang araw ng pagsara ng hotel. Halos umalis na ang lahat ng customer. Tanging isang customer na lamang ang natitira, si Ing Eli. Nang makita na walang tao sa hotel, si Ing Eli ay gustong kumain ng walang anumang bayad. Habang nag-check out, nakita niya na wala na ang lahat ng customer sa hotel. Ipinaalam ni Yuran sa kanya na matapos siyang mag-check out, titigil na sa operasyon ang hotel. Nang makita ito, nagpa siya si Ing Eli na manatili pa ng ilang araw upang tamasahin ang walang katulad na espesyal na alok na ito. Sa mga araw na ito, si Ing Eli ang natatanging natitirang customer ng hotel, kaya siniserbisyuhan siyang parang Diyos. Kahit sa masahe, pinagsilbihan pa rin siya ni Xi Fanyu ng buong puso at pag-iingat. Bago umalis sa hotel, binigyan siya ng regalo at hindi na kinailangang magbayad ng anumang bayarin na nagpahanga sa kanya sa hotel. Dumating na rin ang araw na kailangang magsara ang hotel, ngunit ayaw pa umalis ni Yuran. Nakiusap siya sa binata na payagan siyang manatili upang maranasan ang serbisyo ng hotel dahil mula nang pumasok siya doon, hindi pa niya ito nasisiyahan. Nang makita ito, umayag si Xi Fanyu at sinimulan nilang dalawa ang I hanggang C na karanasan doon. Tila ang bawat serbisyo ay isang pighati sa kanilang dalawang puso dahil malapit na silang mawalan ng kanilang pinaghirapan. Pagkatapos maranasan ang lahat ng nararapat sa lugar na ito, nagdesisyon na rin silang umuwi. Biglang bumuhos ang malakas na ulan na tila ayaw silang paalisin. Bigla namang lumitaw ang isang pamilyar na bisita ng hotel at sinundan ng iba pa. Hindi nila malilimutan ang magagandang karanasan dito kaya bumalik sila upang masiyahan muli. Bagaman di alam nilang tumigil na sa operasyon ang hotel, nakita ni Xi Fanyu at Yuran ang mga bisita at ginawa pa rin ang kanilang tungkulin na pagsilbihan sila ng normal. Nang pumasok si Xi Fanyu sa kusina upang maghanda ng pagkain para sa mga bisita, isang sorpresa ang dumating sa kanya, bumalik na ang mga chef na nagtatrabaho doon. Dahil sa malakas na ulan, nakansela ang kanilang flight kaya nagdesisyon silang bumalik upang magsimulang muli. Nagdala rin si Ing Eli, ang Diyos ng mga bisita, ng isang grupo ng mga tao upang maranasan ang serbisyo ng hotel na unti-unting nagpapasigla sa lugar. Pagkatapos, lumapit si Xi Fanyu at ibinigay ang singsing kay Yuran, umaasang itatago niya ito bilang alaala. Ngunit hindi ito tinanggap ni Yuran. Gusto niyang itago niya itong muli upang hanapin niya at patunayan ang kanilang damdamin. Kung huminto ang ulan at hindi pa niya ito nakikita, marahil ay wala silang tadhana. Sa nakita niya, pumayag si Xi Fanyu na simulan ang pustahan. Sa gitna ng ulan, tumakbo si Yuran upang hanapin ang singsing sa lahat ng sulok ng lugar. Sa silid, nagdesisyon na rin si Chairman Xi na ibigay ang hotel sa ibang partido. Biglang pumasok ang kanyang mga empleyado upang makibalita. Nakita nila ang bahaghari pagkatapos ng ulan at umalis. Kahit si Chairman Xi ay hindi na nag-abala sa kontrata ng paglilipat. Pagkatapos ng ulan, naganap ang isang himala, bumalik sa operasyon ang hot spring na nagdulot ng labis na kagalakan sa lahat. Dahil dito, unti-unting lumabas ang kahon ng singsing na itinago ni Xi Fanyu, kaya mabilis na tumakbo si Yuran upang kunin ito. Kasabay nito, lumundag din si Xi Fanyu, hawak ang singsing at nagpropose sa kanya doon mismo. Ang dalawa ay dumaan sa maraming mahirap na yugto at nagdesisyon na umasenso pa upang simulan ang mas magagandang bagay. Pagkatapos ng panahong ito, nagpasya din ang pamilyar na tiyuhin na mamumuhunan sa hotel ang 200 milyong yuan na ikinagulat ng dalawang ama at anak na Xi. Kasunod nito, nagpakita rin si Ing Eli at ipinaalam sa lahat na siya ang ipinadala upang suriin ang hotel sa pagkakataong ito. Ibinunyag ni Ing Eli sa lahat na ang hotel ay nasuri na bilang isang Gold Award hotel na nagdulot ng kagalakan at kaligayahan sa lahat. Pagkalipas ng isang taon, lalo pang umunlad ang hotel at mula noon ay natapos na ang pelikula. Salamat sa inyong interes at panonood.
Kung nagustuhan ninyo, huwag mag-atubiling mag-iwan ng like at subscribe para bigyan pa ako ng inspirasyon na gumawa ng mas maraming bagong video. Ngayon, paalam at magkita-kita tayo sa susunod na mga video. Binanggit ni David ang tungkol sa pagkawala ng kuryente sa hotel noong isang araw. Nagduda ba si Fanyu sa kanya? Ngunit naiintindihan niya na malaki ang kontribusyon ni David sa hotel at gusto rin niya ang pagkatao ni David. Kaya kahit may kinalaman si David, hindi niya pinaniniwalaan na sadya niya iyon. Kinabukasan ay ang Hot Spring Festival ng hotel, kaya si Yuran ay naghanda ng mabuti. Ngunit sa sandaling ito, narinig niya ang balita na ipinahinto na ng chairman ang lahat ng operasyon. Nang kausapin ni Fanyu ang kanyang ama, sinabi ng matanda na malapit nang maubusan ng tubig ang hot spring. Nag-imbita si Fanyu ng eksperto para magsuri at sinabi nilang mababawasan lang ito. Higit pa rito, kahit walang hot spring, matutulungan niya pa ring tumayo ang hotel. Nagpatuloy ang Hot Spring Festival. Isang mag-asawa ang dumating para umupa ng kwarto, ngunit walang booking kaya dinala sila sa isang villa. Gayunpaman, iginiit nila ang kwarto 6,452. Ito ay isang maalamat na kwarto sa hotel. Noong una, isa lamang itong ordinaryong kwarto na kinukutya ng lahat. Ngunit pagkatapos noon, isang mag-asawa na walang anak pagkatapos ng maraming taon ng kasal ang umupa sa kwartong iyon at nang bumalik ay nagdalang tao na. Ang mas kahanga-hanga pa ay ang ibang mag-asawa na nanatili sa kwartong iyon ay nagkaroon din ng magandang balita, kaya maraming mayayaman ang hindi makapagpareserba. Inisip ni David na dahil ito sa sapat na nutrisyon ng pagkain sa hotel. Ang kaakit-akit na tanawin ang nakakatulong sa mga mag-asawa na maging relax, kaya madaling magbuntis. Sa pagkakataong ito, ang umupa ng kwarto 6,452 ay isang mag-asawa. Ang lalaki ay mapaghangad na kailangan niyang makakuha ng kwarto, samantalang ang babae ay may money na sobrang malinis. Nang makita ang lahat na maayos, ibinunyag ni David kay Yuran na ito na ang huling araw niya dito. Sinabi na rin niya sa chairman at siya ang pangalawang tao na nakakaalam nito. Bago umalis, binigyan siya ni David ng regalo at umaasa na makita niya agad ang tunay na gintong susi. Nagdesisyon si David na umalis ng tahimik sa huling araw niya dahil ayaw niyang makaistorbo sa lahat. Alam niyang hindi pa alam ni Fanyu na si Aethes Bae ang sikretong mamumuhunan ng hotel at pagkatapos ay pinayuhan niya si Tsixi na bigyang pansin ito. Paglabas pa lang ni David ay naghihintay na ang lahat at nagpasalamat sa kanya sa kanyang dedikasyon sa loob ng maraming taon. Pagbalik niya, narinig niya ang balita na may multo sa kwarto ng mag-asawa sa hotel. Lahat ng gamit ay may pulang lipstick mark. Iginigiit ng mga empleyado ng hotel na hindi nila ginawa ito, na lalong nagpatibay sa paniniwala nila na may multo doon. Nagbabalik sa kanilang silid ang dalawang magkasintahan upang tamasahin ang pribadong sandali nang biglang pumasok ang kaibigan at nagbalita na may nagtatago sa silid ni Air. Nang magdatingan ang lahat, lumabas na si Amy si He pala iyon na gumagawa ng sorpresa para sa kanyang asawa. Habang umiinom ng kape sina Ehinhi at Imreshe, natuklasan nila na nagpaplano sina Ehinhi at Imres doon na maghiwalay. Masaya sila dahil kung mangyayari iyon, maaari na nilang rentahan muli ang kwarto. Malapit doon, nasaksihan din ni Fanyu at Yuran ang dalawa at naramdaman nila na ang mag-asawang He ang pinakamalaking suspect. Kinaumagahan, hindi sinasadyang nakita ni Fanyu ang kanyang ex-girlfriend na si Bae Linglong sa hotel. Tamang-tama, dumating si Yuran, hindi siya nagtago at sinabi niya ang lahat. Ngunit siya ay nagdududa pa rin at iniisip na niloloko siya ng lalaki. Samantala, patuloy na nakararanas ng mga hindi pangkaraniwang bagay ang mag-asawang Du. Isang kamay na nakatago sa banyo at pagkatapos ay ang lipstick ng ibang babae. Ang mag-asawa ay hindi na nagkakasundo at ang mga bagay na ito ay nagpalala lamang ng kanilang pagtatalo. Sa kabilang banda, nagpa siya sina Fanyu at Yuran na magkunwari bilang mga detective upang mag-imbestiga. Walang dudang si Fanyu, nakaisip siya ng paraan magtago sa distribution room. Kung ang isang tao sa labas ay gustong mag-iwan ng mga bagay sa silid ng iba, kailangan nilang pumunta sa distribution room upang kunin ang mga bagay na iyon. Sa sandaling ito, ang mag-asawang He ay nagkunwari bilang mga misteryosong tao at nagnakaw ng mga gamit. Pakiramdam ni Emirates He ay napaka-exciting ng misyon na ito. Pagkatapos, inihayag ni Amy si He na siya ang nagdulot ng gulo sa kwarto 6,452 na mailayuning maghiwalay ang mag-asawang Du. Sa labas, dinala din ni Amy Du ang kanyang asawa sa distribution room upang patunayan sa kanya na hindi siya nagluloko sa labas. Dito, naabutan nila ang dalawang magkasintahan sina Fanyu, Yuran at ang mag-asawang He. Nagpunta silang lahat sa silid upang tingnan ang kamera at nakumpirma na ang mag-asawang He ang salarin. Sa sandaling ito, hinihintay na nilang dalawa ang pagdating ng pulisya upang arestuhin sila. Sinabi ni Amy si He na siya ang magpapasa ng kasalanan na nagpabatid sa dalawa na mahal pa rin nila ang isa't-isa. Gayunpaman, nagpa siya ang mag-asawang Du na huwag nang ituloy ang kaso at nagpasalamat pa. Dahil pagkatapos nito, pareho nilang napagtanto na hindi sila mabubuhay nang wala ang isa't-isa. Pagbalik sa kwarto, nakatanggap si Yuran ng abiso mula sa chairman na magpapatawag ng pulong tungkol sa Hot Spring Festival mamaya
mamayang hapon. Masaya siya dahil naaprubahan na ang kanyang plano. Sa pulong, muling lumitaw si Bai Linglong at noon lang nalaman ni Fan Yu na siya ang mamumuhunan ng Xi Hotel. Tumutol siya sa pamamahala nito sa kanyang proyekto. Ngunit sinabi ni Jixi na itinalaga na niya si Bai Linglong bilang Xi. Pagbalik, inakala ni Fan Yu na si Yuran ang nasa likod ng kortina kaya niyakap niya ito. Tamang-tama, pumasok si Yuran mula sa labas at umalis nang masaksihan ang kanilang pagiging malapit. Hinabol siya ni Fan Yu, ngunit ayaw niyang makinig sa anuman. Pagbalik, nakita niya ang dalawa niyang kaibigan na nagme-makeup tulad ni Bai Linglong at pinupuri pa ang kagandahan at karangalan nito. Aalis na sana si Fan Yu nang umakyat si Bai Linglong sa sasakyan niya. Humingi ng tawad ang babae dahil sa biglaang pag-alis noon at gusto niyang bumawi ngayon. Ngunit para sa kanya ngayon, bukod sa trabaho, ayaw niyang makipag-ugnayan sa babae. Kinabukasan, walang kahihiyang lumapit si Bai Linglong kay Yuran. Gusto niyang bigyan siya ni Fan Yu ng posisyon doon. Kahit receptionist lang para mas makausap pa si Yuran. Tumanggi si Fan Yu, ngunit pumayag si Yuran upang tingnan kung sino ang matatakot. Biglang nainis si Susan kay Bai Linglong dahil pinupuri siya ng kanyang mga tagasunod. Nagdesisyon silang huwag nang gayahin si Bai Linglong at maging sarili na lang. Kinaumagahan, nang makita ni Fan Yu ang nakakatawang mukha ni Yuran, inakala niyang nalason ito. Nang makita ng Sifi ang kasintahan niya na ganoon, hindi niya mapigilang matawa, nagdududa na may problema sa isip niya. Sa reception, tumawag ang isang customer para magulat na nawawala ang kanyang singsing sa kasal. Nang makita ang mukha ni Yuran, pinagdudahan din ng ginang na nalason siya, kaya hindi napigilan ni Linglong ang matawa. Naghanap sila sa lahat ng dako, ngunit wala silang nakita. Nagsuot si Fan Yu ng swimsuit para tulungan si Yuran. Ngunit si Linglong ang nakahanap ng singsing na talagang nagpahanga sa kanya. Sa pulong, gusto ulit ni Linglong na maging assistant niya si Yuran. Nang gabing iyon, pinuntahan ni Fan Yu si Linglong. Nagduda siya na may ibang layunin ito sa pagpunta doon. Ngunit tanga ba siya para umamin? Nang makita si Yuran, biglang yakap siya ng mahigpit ni Linglong. Galit si Yuran na umalis at sa sandaling ito, tinulak siya ni Fan Yu at sinabing may gusto na siyang iba. Kinabukasan, para inisin si Fan Yu, umupa siya ng ibang lalaki para magkunwaring kasintahan niya. Ngunit dahil sa matinding aura ni Fan Yu, mabilis na tumakbo ang lalaki. Nang gabing iyon, magkasama silang nag-dinner, ngunit hindi tumigil si Fan sa pagbanggit kay Linglong upang asarin si Ifhin. Nagpa siya si T. Diens na ipaliwanag ang relasyon nila. Tahasan niyang inamin na kumpara kay Linglong, talo ang kanyang kasalukuyang kasintahan sa lahat. Sinigawan pa niya ito ng napakahanga, pasaway at tanga kaya nagalit ang dalaga. Gayunpaman, sa huli ay sinabi ni Fan na napaka-espesyal niya. Siya ang babaeng sumira sa lahat ng kanyang pamantayan. Sa pagkarinig nito, napangiti rin si Ifhin at lumiwanag ang kanyang mga mata. Masayang nagtawanan ang dalawa, abot tenga ang sa labis na kaligayahan. Hindi nila alam na nagbago ang kulay ng mukha ni Ginang Bife nang makita ang eksenang ito. Pagkatapos malinawan ang hindi pagkakaunawaan, ang kanilang lihim na relasyon ay muling naging masaya. Ngunit ang magagandang bagay ay hindi nagtagal. Nang gabing iyon, dumating si Bai Linglong upang hanapin si Boss Xi. Sa dahilang pag-usapan ang negosyo, sinubukan niyang buhayin ang kanilang dating pag-ibigan, ngunit inayawan siya ni Boss Xi. Hayaan na ang nakaraan. Hindi niya nais na guluhin ito ang kanyang buhay. Ngunit siya ay parang pandikit na nakakapit kay Boss Yu. Tumanggi siyang umalis at nagdesisyon na manatili sa kanyang silid. Nang makitang hindi siya umaalis, si Boss Gu na ang umalis. Kinabukasan, umalis din si Bai Linglong. Ngunit bago siya umalis, nag-iwan siya ng isang masamang prank para sa kanyang ex at sa bagong kasintahan ng kanyang ex. Sinasadya ni Bai Linglong na iwan ang kanyang hikaw sa ulunan ni Boss Xi, kasama ang bahid ng lipstick sa kumot. Pagkatapos nito, bumalik siya sa trabaho at nagkunwari na parang walang nangyari. Pagkatapos, nagkunwari si Bai Linglong na nawawala ang hikaw at humingi ng tulong kay Ifhin na dalhin ang dokumento sa boss. Ang plano niya ay upang makita ni Ifhin ang mga bagay na iniwan niya. Ang kaso, abala si Ifhin sa paglalaro, kaya hindi niya pinansin ang mga bagay na minarkahan ni Bai Linglong bilang pagmamay-ari niya roon at kay Boss Xi lang siya interesado. Nais ni Ifhin na gumawa ng laro kung saan hahanapin ang mga itinatagong kayamanan ng ibang tao para mas maging masaya. Sumang-ayon si Xi Fan Yu sa ideya niyang ito dahil siya ay laging nakikinig sa kanyang kasintahan. Pagkalabas ni Ifhin, nakita niya ang hikaw at bahid ng lipstick ni Bai Linglong sa kanyang kama. Ayaw niyang magkamali ng pagkakaintindi kaya pinatawag niya ang tao upang linisin ang lahat at palitan ang lahat ng gamit sa silid. Nang gabing iyon, alinsunod sa plano, nagtago ang lahat sa hotel ng mga tala na naglalaman ng mga regalo. Kasali sina Boss Xi at Ifhin, ngunit mayroon pa rin silang oras na magkasamang lumabas. Pagbalik sa silid, kinuha ni Xi Fan Yu ang singsing na binili niya para kay Ifhin at pagkatapos ay itinago ito. Hindi sinasadyang nakita ni Bai Linglong ang eksenang ito. Kinabukasan, formal na nagsimula ang laro ng paghahanap ng kayamanan. Ang lahat sa hotel ay napakasaya sa pagsali.
Sumali rin sina Disney at si Fanyu dahil alam nilang may itinagong napakalaking regalo ang isa't isa para sa kanila. Ang problema, buong umaga na silang naghahanap ngunit hindi pa rin makita ang regalo, kaya nagtawagan sila dahil sa kawalan ng magawa. Gusto ni si Fanyu na ituro niya kung saan nakatago ang regalo, ngunit tumanggi si Disney at sa halip ay sinabihan siyang kumuha ng mapa sa reception counter. Nagkataon na nagkita sila sa kalsada ng pag-ibig kaya nagpa siya silang maghanap ng regalo ng magkasama. Bigla namang lumapit si Linglong at inanyayahan si Fanyu na tikman ang ilang bagong putahe sa hotel kaya hindi ito nakatanggi. Nang makita ito, nalungkot din si Disney at nagpunta sa bar upang maglibang. Pagbalik niya, nakita niya ang projector ng romantic movie, kaya lalo siyang nalungkot. Dalawang magkasintahan ang nakakita sa kanya at inisip na sawi siya sa pag-ibig kaya agad siyang inaliw. Biglang umulan ng malakas kaya nabasa si Disney mula ulo hanggang paa. Buti na lang dumating si Fanyu at sinilungan siya mula sa biglaang ulan. Umiyak si Disney at sinabing hindi sila pwedeng magkasama dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin nila mahanap ang regalong itinago nila. Kahit nakaupo lang si Fanyu, nagalit pa rin siya sa kasintahan. Totoo, ang pinakamababago ay hindi ang panahon kundi ang pag-ugali ng isang babae kapag umiibig. Ginulpi siya ng kanyang kasintahan dahil hindi niya nakita ang regalo. Ipinapakita lang daw nito na wala silang kapalaran at mayroong masamang kapalaran lamang. Kaya mas mabuting maghiwalay na agad. Pagkatapos ng magdamag na paghahanap sa regalo niya, hindi pa rin nawawala ng pag-asa si Fanyu. Naghalungkat siya sa silid at nakita ang regalo ni Disney at ipinakita ito sa kanya. Sa simula ay naiinis si Disney, ngunit pagkatapos ay nakumbinsi rin siya nito. Dinala siya ni Fanyu sa lugar kung saan niya itinago ang kayamanan. Kinuha niya ang kahon ng pamilya upang isuot ang singsing sa kanya, ngunit natuklasan niyang walang laman ang kahon. May kumuha ng singsing ng palihim. Dahil hindi maaaring mawala ang isang mahalagang bagay, nagpunta agad si Fanyu sa security room upang tingnan ang key. Walang ano-ano ay dumating si Bailinglong at patuloy na ginamit ang taktika ng panunukso at panlalait kay Disney. Sinabi niyang may tadhana sila ng kanyang dating kasintahan. Sila ay mga maithainhay, tadhana ng isabi-isa. Pagkatapos ng magdamag na nabasa sa ulan, nagkasakit si Bossy, kaya kinailangan niyang magtungo sa klinika para magpagamot. Doon, hindi sinasadya siyang nagkita ng kanyang ama at natuklasan niyang may sakit sa bato ang kanyang ama, ngunit itinago ito sa kanyang mga anak. Pagkatapos gumaling, nagmadali si Fanyu na hanapin si Bailinglong para bawiin ang singsing ng pamilya. Sa simula, gusto pa ng dalaga na makipagbalikan, sinabing napakaganda ng kanilang relasyon. Ngunit ang mabuting tao ay hindi na ang dating tao, kaya tumanggi si Fanyu na makipagbalikan at pagkatapos ay inagaw ang singsing mula kay Bailinglong. Dinala ni Fanyu ang singsing upang suyuin si Disney. Nakita niyang laging balisa ang kanyang kasintahan, kaya nais niyang isapubliko ang kanilang relasyon, ngunit tinutulan ito ng dalaga. Hindi pa raw siya handa, lubos na iginagalang ni Bossy ang kanyang kasintahan, kaya dinala niya ito upang kumain at pag-usapan na lang ito mamaya. Ngunit nang buksan ni Disney ang aparador ng kanyang kasintahan, natuklasan niya ang hikaw ni Bailinglong. Saan tatakbo si Fanyu para makatakas sa galit ng kanyang kasintahan. Sa pagkakataong ito, hindi na maliligtas ng kanyang mga ninuno si Bossy. Ang dalaga ay balisang nagtanong sa kanyang kaibigan kung niloloko ba siya ng kanyang kasintahan. Kung kani-kanino pa siya nagtanong pa kay Daiday. Ang dalagang naloko na ng isang lalaki kaya napakaduda at napakalawak ng imahinasyon. Inakala ng kaibigan na ito ay eksaktong halimbawa ng isang masamang lalaki, ang tipikal na palatandaan ng isang primitive na scum. Ang pagkarinig sa mga salitang ito ay nagpahina sa paniniwala ni Disney sa buhay. Natatakot siyang niloloko niya ang kanyang pag-ibig kaya nagpa siya siyang mag-resign. Inisip ni Bossy na mawawala na ang kanyang kasintahan kaya gumawa siya ng lahat ng paraan upang patunayan ang kanyang pagiging inosente. Inanunsyo niya ang video ng TV na nagtatala ng nangyari ng gabing iyon sa pagitan nila ni Ginang Bai. Siyempre, nalutas nito ang alitan sa pagitan nilang dalawa at ang kanilang relasyon ay hindi na gaanong tensyonado. Ngunit nang makita ni Bailinglong ang eksenang ito, labis siyang nagalit. Hindi niya maintindihan kung bakit ang isang mapagmataas na tao, tulad ni Bossy, ay magpapakumbaba sa harap ng napakaraming tao para lang suyuin ang kanyang kasintahan. Dahil hindi niya matanggap ang mga bagay na nakamit ni Disney, agad na nagtungo si Bailinglong kay Disney at tinakot ang dalaga. Inakala niya na hindi maaaring mahalin ni Bossy ang isang ordinaryong empleyado na tulad niya. Pinuwersa niya si Disney na aminin ang kanyang mga panlilin lang para akitin ang general manager. Ngunit si Disney, na hindi mahilig makipagtalo, ay nagpa siyang linawin ang lahat at hindi magpapatalo o magpapabigay ng kasintahan kaninuman. Dahil alam niyang hindi niya ito matatakot, humanap si Bailinglong ng ibang paraan para impluwensyahan ang dalaga. Mula pa lang sa simula, mayroon ng layunin si Bailinglong sa pag-invest sa kumpanya. Nais niyang lubos na makuha ang kontrol at magbigay ng pressure sa pamilya Xi upang manatili si Fanyu sa tabi niya. Ngunit ang plano ng tao ay hindi katumbas ng plano ng Diyos. Nahulog ang loob ni Fanyu sa isa sa kanyang mga empleyado, kaya nabigo ang kanyang plano. Upang mapalayo si Disney kay Bossy, ginamit ni Bailinglong ang hotel upang takutin siya. Kung tatanggi si Disney, sisiguraduhin niyang masisira ang taong pinakamamahal nito. Dahil sa pagmamahal niya, pumayag si Disney na lumayo kay Fanyu at nakipagkompromiso kay Bailinglong. Nang araw ding iyon, nag-impact si Disney at tahimik na umalis sa hotel. Nang
natuklasan ng mga katrabaho at kasintahan ang pagkawala niya. Nagulantang sila at hinanap siya, ngunit hindi siya nakita. Naglaho siyang parang bula. Dahil nagkaroon ng kaunting kapangyarihan sa kamay, lalong nag-abusong mang-api si Bailing Long. Nagduda si Giai at ang mga empleyado ng hotel na may balak na tumakas ang isang bisita nang hindi nagbabayad kaya sinundan nila ito. Sa halip, hindi siya natakot at naghain ng reklamo laban sa hotel, humihingi ng kabayaran dahil sa paglabag sa privacy. Sinamantala ni Bailing Long ang pagkakataong ito upang paalisin ang mga kaibigan ni If Ngin, kaya nag-utos siyang paalisin ang lahat ng empleyadong kasangkot. Buti na lang at dumating si Boss Xi at direkta niyang tinanggihan ang walang katuturang mungkahi na ito. Habang nakikipagtalo si Bailing Long, nakatanggap si Boss Xi ng impormasyon tungkol sa address ni If Ngin. Hindi na kailangang sabihin, nagmadali siyang makipagkita sa kanya, iniisip na umalis siya ng malayo at hindi na magpapakita pa. Ngunit ang dalaga pala ay nagtatrabaho sa isang master malapit sa hotel. Gumawa si If Ngin ng lahat ng paraan upang iwasan ang pag-ibig ni Xi Fanyu. Inakala niyang sa ganoong paraan lang niya mapoprotektahan ang mahal niya, at si Bailing Long naman ay hindi rin nagpatalo. Tinakot niya si Boss Xi at pinilit na bumalik ito sa kanya para lang patawarin si If Ngin. Isang tao tulad ni Xi Fanyu ay syempre hindi susuko. Nagtungo siya sa kanyang ama upang makipag-usap. Nitong mga araw na ito ay hindi maganda ang kalusugan ni Chairman Xi. Hindi rin maganda ang takbo ng negosyo ng hotel kaya nag-aalala siya. Ngunit ang pinaka-nakababahala sa kanya ay ang kaligayahan ng kanyang nag-iisang anak na lalaki. Bilang isang ama, hindi niya kayang ipagpalit ang buhay pag-ibig ng kanyang anak para sa kapayapaan ng hotel. Pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan, nagdesisyon siyang bumangon at makipaglaban kay Bailing Long. Determinadong gumawa si Boss Xi ng lahat ng paraan para ibalik ang kanyang kasintahan sa hotel. Dahil nais niyang makasama siya, personal siyang pumunta ulit sa bahay ng master upang suyuin ang kanyang kasintahan. Dahil din sa nais niyang makita ni If Ngin ang sinseridad niya, hindi siya nag-atubiling lampasan ang takot niya sa matarik na daan para makasama siya. Lahat ng ito ay nakaantig sa puso ni If Ngin. Nagdesisyon siyang bumalik at harapin ang hirap kasama siya. Pagbalik sa hotel, hindi pa rin nalutas ang problema tungkol sa pinaghihinalaang bisita. Bigla siyang naglaho kaya nataranta ang lahat. Pilit na hinabol ni Bailing Long ang sinumang may kinalaman, ngunit nilinaw ito ng general manager. Lumalabas na ang kanilang customer ay mayroong sleepwalking syndrome at madalas siyang gumagala kaya napagkamalan ng iba na gusto niyang tumakas. Labis na inis ang bisitang ito sa serbisyo ng hotel. Kinailangan ni If Ngin na mamagitan upang ilipat siya sa villa bilang kabayaran sa emotional distress. Ang problema ay lahat ng villa ay na-reserve na ni Ginang Bai para sa mga empleyado kaya kinailangan niyang may kusang magbigay ng kanilang silid. At ito ay ang masamang kasintahan ni Sansan. Niloko niya si Sansan upang makuha ang slot nito sa villa at pinapasok ang bago niyang kasintahan. Ang tindi talaga ng kawalang hiyaan, kaya di nagdesisyon ang grupo ng magkakaibigan na bawiin ang villa. Sa pamamagitan ng ilang paraan, napilitan ng grupo ng magkakaibigan si Kisuho na isuko ang villa. Ang problema kay Bailing Long ay nalutas na rin. Kahit nagbigay siya ng pressure, wala siyang nagawa sa hotel at tinapos na niya ang kontrata sa hotel. Saktong-sakto, nakahanap ng bagong investor at kasabay nito, inilabas ni Boss Xi ang masasamang ginawa ni Bailing Long. Mukhang malayo na ang narating ni Ginang Bai sa pagkakataong ito at ang isa pang mahalagang bagay ay ang suyuin ang kanyang kasintahan. Sa tulong ni Secretary Mia, mabilis na nakipagbati si Boss Xi kay Ngin. Ang Hot Spring Festival ay naganap ng napakatagumpay, kumita ng malaki ang hotel mula sa kaganapang ito. Gayunpaman, kailangan nilang maghanda para sa isang mas mahalagang kaganapan, ang National Hotel Evaluation. Sa loob ng 2 taon, natanggal na sila at kung matatanggal sila ngayong taon, hindi na maililigtas ang reputasyon ng hotel. Ayon sa taunang patakaran, ang General Evaluation Department ay magpapadala ng isang tagapagsuri upang obserbahan ang operasyon ng hotel. Kailangang maghanda ng seryoso ang mga empleyado at staff upang magbigay ng pinakamahusay na serbisyo sa mga customer. Dahil hindi nila alam kung sino ang tagapagsuri, kailangang maging maingat ang lahat ng empleyado sa bawat salita at pananalita. Dinala ni na Boss Xi at Ngin si Chairman Xi sa lugar na magiging huling himlayan niya. Nitong mga araw na ito ay humihina ang kalusugan ng chairman, marahil ay oras na para isipin niya ang paghahanap ng lugar ng kapahingahan. Sa isang sagradong lugar na tulad nito, umaasa ang chairman na ang kanyang anak at kasintahan ay magtatatag ng 100 taong relasyon. Pagbalik sa hotel, ipinaalam ng mga empleyado na biglang natuyo ang daloy ng hot spring at maraming customer ang nagkaroon ng rashes o pantal pagkatapos gamitin ang tubig. Karamihan sa mga customer ay galit na galit, humihingi ng kabayaran sa hotel at inaalipusta ng husto ang serbisyo rito. Nang marinig ni Chairman Xi ang tungkol sa pagkatuyo ng hot spring, nataranta siya at nawalan ng malay. Hindi pa niya nasaksihan na nangyari ito. Dahil dito, lumala ang sakit ng chairman, ngunit sinamantala ng ilang investor ang pagkakataong ito upang pilitin ang chairman na ibenta ang hotel sa murang halaga. Iyon ang bunga ng ilang dekada ng pagsisikap ng chairman, kaya ayaw niyang ibenta ang anak na ito ng mura. Lalong humirap ang sitwasyon ng hotel. Kinailangan ni Xi Fanyu na ibenta ang lahat ng kanyang ari-arian para mabayaran ang mga kontrata. Umalis na ang lahat ng customer
customer at wala nang mapagsilbihan. Sobrang dami naman ng pangangailangan, kaya nagdesisyon si Boss Xi na mag-organisa ng party para sa mga empleyado. Nang mabalitaan na malapit nang magsara ang hotel, unti-unting umalis ang maraming empleyado at mas lalong nahirapan si Xi Fanyu. Mula sa pagiging chairman ng isang kumpanya, nawala bigla ang lahat sa kanya. Nang mabalitaan ng kanyang ina na may sakit ang kanyang ama, umuwi siya upang alagaan ito at si Hin ay hindi rin nagpatinag. Nagdesisyon siyang manatili sa tabi niya at harapin ang pagsubok, ngunit hindi ito ang iniisip ni Xi Fanyu. Ayaw niyang gugulin ng babaeng mahal niya ang kanyang buong buhay sa paghihirap kasama siya. Lalong lumalapit ang araw ng pagsasara ng hotel at halos wala nang natitirang customer. Tanging si Lee na lang ang natitirang customer. Minabuti ni Lee na kumain ng hindi nagtatrabaho at nang mag-check out, nakita niyang umalis na ang lahat ng customer sa hotel. Ipinaalam sa kanya ni Hin na titigil na sa operasyon ang hotel pagkatapos niyang mag-check out. Nang makita ito, nagdesisyon si Lee na manatili pa ng ilang araw upang ma-enjoy ang kakaibang promo na ito. Sa mga araw na iyon, si Lee ang natitirang customer ng hotel kaya sinerbisyuhan siya na parang isang Diyos. Kahit sa message ay si Xi Fanyu pa ang nagbigay serbisyo ng maingat. Bago umalis sa hotel, binigyan siya ng regalo at hindi na siya pinabayad ng anumang bayarin, kaya humanga siya sa hotel na ito. Dumating na ang araw ng pagsasara ng hotel, ngunit ayaw umalis ni Hin. Nagmakaawa siyang pahintulutan siyang manatili upang subukan ang serbisyo ng hotel dahil mula nang pumasok siya rito, hindi pa niya ito nasubukan. Nang makita ito, pumayag din si Xi Fanyu at sinimulan nilang dalawa ang pagsubok mula hanggang ihi. Tila bawat serbisyo ay nagdudulot ng kalungkutan sa kanilang dalawa dahil malapit na nilang mawala ang kanilang minamahal na brainchild. Pagkatapos masubukan ang lahat ng magagandang bagay dito, nagdesisyon din silang umalis. Biglang bumuhos ang malakas na ulan na parang ayaw silang paalisin. Bigla namang mailumitaw na pamilyar na bisita ng hotel at pagkatapos ay humila ng iba pang tao. Hindi nila malimutan ang magagandang karanasan dito kaya bumalik sila para mag-enjoy ulit. Kahit alam nilang huminto na sa operasyon ang hotel, nakita ni Xi Fanyu at Hin ang mga bisita at pinagsilbihan pa rin sila ng normal. Nang pumasok si Xi Fanyu sa kusina para magluto ng pagkain para sa mga bisita, nagulat siya, bumalik ang mga chef na nagtatrabaho rito. Dahil sa malakas na ulan ay nakansela ang kanilang mga flight kaya nagdesisyon silang bumalik at magsimulang muli. Nagdala rin si Lee, ang Diyos ng customer, ng grupo ng mga tao upang subukan ang serbisyo ng hotel na nagpasigla ulit sa lugar. Maya-maya, lumapit si Xi Fanyu kay Hin at ibinigay ang singsing, humihiling na itago niya ito bilang alaala. Ngunit hindi ito tinanggap ni Hin at gusto niyang itago niya ulit ito para hanapin niya ito bilang patunay ng pag-ibig. Kapag tumila ang ulan at hindi pa rin niya nakita ang singsing, siguro wala silang destiny. Nang makita ito, umayag si Xi Fanyu at sinimulan ang laro. Sa gitna ng ulan, tumakbo si Hin upang hanapin ang singsing sa lahat ng dako. Sa silid ni Chairman Xi, nagdesisyon na siyang ibenta ang hotel sa ibang partido. Biglang pumasok ang kanyang empleyado para makibalita. Nakita nila ang bahaghari pagkatapos ng ulan kaya umalis sila. Maging si Chairman Xi ay hindi na pinansin ang kontrata ng pagbebenta. Pagkatapos ng ulan, naganap ang himala at ang hot spring ay muling umandar na ikinatuwa ng lahat. Dahil dito, unti-unting lumitaw ang kahon ng singsing na itinago ni Xi Fanyu at nakita ito ni Hin. Kaya mabilis siyang tumakbo upang kunin ito at kasabay nito, lumundag din si Xi Fanyu at nagpropose sa kanya doon mismo. Pagkatapos ng maraming paghihirap, nagdesisyon silang dalawa na magpatuloy pa at simulan ang mas magagandang bagay. Pagkatapos ng panahong ito, nagdesisyon din ang pamilyar na tiyuhin na mag-invest ng 200 milyong yuan sa hotel na ikinagulat ni na Boss Xi at ng kanyang ama. Pagkatapos, lumantad din si Lee at ipinaalam sa lahat na siya ang ipinadala upang suriin ang hotel sa pagkakataong ito. Ibinunyag ni Lee sa lahat na ang hotel ay nakakuha ng Gold Award na nagpasaya at nagpaligaya sa lahat. Pagkalipas ng isang taon, lalong umunlad ang hotel at dito na nagtapos ang palabas. Salamat sa inyong interes at panonood. Kung nagustuhan ninyo, huwag mag-atubiling mag-iwan ng like at subscribe upang bigyan ako ng inspirasyon na gumawa pa ng maraming bagong video. Ngayon, paalam at hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na mga video.